Si Lu Shu ay isang pangit, kaawa-awa, at nakakasuklam na ulila na pinabayaan ng kanyang mga magulang. Naglalakad ang kanyang ina sa isang madilim na eskinita, hawak siya bilang sanggol sa kanyang mga bisig, hanggang sa magpasya siyang huminto sa isang tindahan at hilingin sa may-ari na alagaan ang sanggol saglit dahil kailangan niyang bumili ng gamot. Gaya ng iyong hula, hindi na siya kailanman bumalik. Kailangang ilagay ng may-ari ang sanggol sa kanyang ampunan. Pero gaya ng mahihinuha mo, palaging binubuli si Lu Shu. Pero tinulungan siya ng kaibigan niyang si Lu Zoyoyo sa pamamagitan ng pag-uulat nito sa tagapangalaga. Laging nandyan si Lu Zoyoyo para kay Lu Shu kahit may sakit ito. Ngayon, malaki na si Lu Shu at hindi na siya nasa ampunan pero nalulungkot siya. Nagbabato siya ng bato sa pader nang lumapit sa kanya si Lu Zoyoyo, nakangiti. Umiti siya pabalik at tinanong kung bakit na naman siya tumakas sa ampunan. Hinawakan niya ang kamay nito para ibalik, pero tumanggi ito, sinabing gusto niyang manatili sa piling niya. Tinanggap at pinatuloy niya ito. Sa isang festival, narinig ni Lu Shu ang isang mag-asawa na nag-uusap tungkol sa balita. Binabanggit nila ang isang batang naglalabas ng asul na liwanag mula sa kanyang kamay at isa pang lalaking nakapagbuhat ng 2,000 kilo. Ang lalaki ay nagtatalo na maaaring ito ay mga kapangyarihang super o kaya naman ay isang pandaraya lamang. Nang nakikinig pa rin si Lu Shu, hinayla siya ni Lu Zoyoyo para manood ng palabas. Hindi nila makita mula sa likod, kaya hinawakan ni Lu Shu ang kamay niya at itinulak pasulong para mas makita. Habang nakakarating sila sa harap, naghagis ng apoy ang fire performer sa kanilang direksyon. Biglang tumigil ang oras at nilamon siya ng apoy, na nagpapakita ng alaala ng isang espada na umiikot sa kalawakan. Ang kanyang kwintas, na matagal na niyang suot, ay kumikinang ng maliwanag sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay nagpatuloy ang oras. Nalilito si Lu Shu sa nangyari lang. Nagpapatuloy ang tagagawa ng apoy, lumilikha at nagtatapon ng apoy ng may estilo, naglalaro rito ng hindi nasusunog. Nasisiyahan si Lu Shu, nagtataka kung ito ba ay mahika o kapangyarihan. Nagtatapos ang palabas sa pagpapakita ng paputok mula sa tagapalabas. Si Lu Zoyoyo, na namangha, ay nagtanong kay Lu Shu kung paano ginawa ng tagapalabas iyon. Sinabi niya sa kanya na wala siyang ideya. Hinahatid ni Lu Shu si Lu Zoyoyo sa bahay at naglalakad-lakad, iniisip ang mga kakaibang pangyayari. Tumatawid siya sa kalsada nang hindi napapansin ang isang truck na mabilis na papalapit sa kanya. Sinusubukan ng driver ng truck na maiwasang mabangga siya, pero huli na. Sa kanyang nasugatan at walang malay na kalagayan, natagpuan ni Lu Shu ang kanyang sarili na lumulutang sa kalawakan, naririnig ang oyayi na kinanta sa kanya ng kanyang ina. Habang nakahandusay siya sa kalsada, dumudugo ang ulo, nagliliwanag sa kanyang paningin ang mga alaala ng kanyang buhay sa ampunan at kasama si Lu Zoyoyo. Nawawalan siya ng malay nang lumitaw ang isang loading bar sa hangin sa harap niya. Natapos na ang pag-load ng bar, nagpapakita ng isang screen. Nagniningning ang kwintas ni Lu Shu, lumulutang mula sa kanyang leeg patungo sa hangin, at itinataas siya. Lumalakas ang liwanag ng kwintas at bumibiyak ito, nilalamon si Lu Shu ng liwanag. Ang liwanag ay pumapasok sa kanyang puso at dumadaloy sa kanyang nervous system tulad ng likido. Pagkatapos nito, muling tumibok ang kanyang puso at marahan siyang ibinalik sa lupa. Ang driver ng truck, sa takot na napatay niya si Lu Shu, ay lumabas sa truck. Binuksan ni Lu Shu ang kanyang mga mata, na naaalala ang aksidente ngunit hindi nakakaramdam ng sakit. Nagtataka siya kung mayroon na siyang mga kapangyarihan ngayon pero nakatuon siya sa pagkuha ng kabayaran. Ang driver, na takot, ay nakita si Lu Shu na nakatayo na parang zombie at humingi ng bayad dahil sa pagkatamaan. Ang driver, sa pag-aakalang multo si Lu Shu, ay mabilis na umalis sa takot. Na-disappoint, pumunta si Lu Shu sa isang convenience store para bumili ng noodles. Natakot ang Kaera nang makita ang dugo sa ulo ni Lu Shu at lumitaw ang positibong numero +233 sa itaas ng ulo ng Kaera. Hindi na gustong lalong takutin ang lalaki, ibinagsak ni Lu Shu ang pera, kinuha ang pansit at tumakbo palayo. Nabangga niya ang isang mag-asawa, kaya lumitaw din ang +10 sa itaas ng kanilang ulo. Umuwi siya, pinupunasan ang dugo sa ulo bago pumasok. Nakita ni Lu Zoyoyo ang mantsa ng dugo at tinanong kung ano ang nangyari.
Sinabi niya sa kanya na nabangga siya ng truck pero hindi naman malaking bagay. Naligo si Lo Shu para banlawan ang dugo at sinuri ang sarili, naguguluhan kung bakit hindi siya nasaktan o napinsala. Tiningnan niya ang kanyang kamay at nakita ang isang marka sa kanyang palad, napagtanto ang isang nakakagulat na bagay tungkol dito. Nakatayo si Lo Shu sa kanyang kama nang mapagtanto niyang hindi panaginip ang lahat ng nakita niya. Pinipikit niya ang kanyang mga mata para mag-isip, ngunit nag-a-activate ito ng display screen sa harap niya, na tumutugtog ng malakas na musika ng laro. Nagulat si Lo Shu. Ang display screen ay nagpapakita ng ilang nakasulat, pagkatapos ay nagbabago sa isang listahan ng mga pangalan at puntos. Nalilito si Lo Shu dahil hindi niya kilala ang mga taong ito, pero pagkatapos ay naaalala niyang nakakita siya ng mga numerong lumilitaw sa mga taong nakasalamuhan niya kanina. Nalaman niya na ang pagkatakot sa mga tao ay nagiging kita niya mula sa kanilang negatibong emosyon. Nakangiti, nagtapos siya na nagkaroon siya ng mga kapangyarihang super at tinawag ang sarili na Demon Lord. Habang mas maraming negatibong emosyon ang nakukolekta niya, mas lumalakas siya at nagsisimula siyang tumawa ng masama. Sinigawan siya ni Lu Zoyoyo na tumahimik at tinanong kung nababaliw na siya. Sumisigaw siya pabalik na magpatuloy lang siya sa pagluluto at huwag makialam sa kanyang negosyo. Nagtataka siya sa kanyang natuklasan, iniisip niya kung magkano ang kanyang kita. Pinindot niya ang pindutan ng loto sa display screen at umiikot at huminto ang gulong ng loto. Pero hindi siya nananalo. Sinubukan niya ulit at hindi nanalo. Sa ikatlong pagsubok, nanalo siya ng isang bagay. Nasa sabik, isang mansanas ang lumabas mula sa screen at nahulog sa kanyang palad. Kinagat niya ito at kumikinang ang mansanas, na nagiging sanhi ng pagkinang ng kanyang katawan habang nawawala ito. Sariwa at nabusog si Lo Shu. Nagpasya siyang subukan muli ang loto. Ang kanyang kita ay 501, ngunit nawawalan siya ng 100 pera sa bawat pag-ikot. Sa swerte, sa huling pag-ikot, nanalo siya ulit, sa pagkakataong ito ay nakakuha ng isang scroll. Naglalaman ang balumbon ng oyaying, Twinkle Twinkle Little Star. Na-disappoint si Lo Shu pero nagpasya siyang kantahin ito. Habang siya ay kumakanta, tumitigil ang lahat sa sandaling iyon. Nagsimulang kumikinang ang kanyang puso at isang maliwanag na bituin mula sa kalawakan ang bumaba sa kanyang silid. Binuksan ni Lo Shu ang kanyang mga mata at natagpuan ang sarili sa isang space zone kasama ang kanyang display screen. Tinawag niya si Lu Zoyoyo, tinanong kung may nakita siyang lumabas sa bintana. Sumisigaw siya pabalik, tinatanong kung baliw ito at sinasabing wala siyang nakitang sinuman. Nagtataka siya kung paano siya nakarating doon nang tanungin ni Lu Zoyoyo kung ano ang dapat niyang idagdag sa pansit. Sabi niya sibuyas. Pagkatapos ay ipinapakita ng screen na nakatanggap siya ng ilang 10 point na puntos mula kay Lu Zoyoyo. Napagtanto niya na lahat ito ay dahil sa pagpapagalit niya sa kanya. Idinagdag niya na dapat din niyang idagdag ang coriander, na nagdaragdag ng 10 puntos sa kanyang kita. Sinigawan siya ni Lu Zoyoyo na siya na mismo ang magluto. Sinabi niya sa kanya na siya ang dapat magluto, na nagpagalit sa kanya ng husto at nagbigay sa kanya ng 100 puntos. Kumakain at nanunood ng TV sina Lo Shu at Lu Zoyoyo nang bigla siyang makaramdam ng panganib pero hindi niya alam kung ano ito. Ang balitang naglalabas sa TV ay nag-uulat ng sunog sa isang kalapit na shopping district. Nang mapagtanto na malapit na ang panganib, naramdaman ni Lo Shu na nagmumula ito sa bubong. Nagmamadaling lumabas siya, sinasabihan si Lu Zoyoyo na manatili sa loob kahit na nagpupumilit itong sumunod sa kanya. Pag-akyat sa bubong, nakita niya ang dalawang lalaking nakaitim na tumatalon mula sa isang bubong patungo sa isa pa. Isa sa kanila ay tumingin sa direksyon niya, at mabilis na nagtago si Lo Shu. Nagsimulang magtungo ang mga lalaki patungo sa bubong niya. Alam niyang mapanganib mahuli at kailangan siya ni Lu Zoyoyo, mabilis siyang kumuha ng isang basket ng tuyong labanos at nagtungo sa hagdanan upang bumaba. Nakita siya ng mga lalaki at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa bubong. Sa pagdama ng panganib mula sa kanila, nagkunwari siyang umakyat para mamitas ng labanos. Nag-usap-usap ang mga lalaki at nagpasya silang mukhang normal siya, at binabalaan siya na mag-ingat dahil may panganib sa paligid. Tumatawa siya at nagmamadaling bumalik sa loob. Nakahinga ng maluwag si Lo Shu nang makapasok siya sa bahay, pero pagkatapos ay tinanong ni Lu Zoyoyo kung sino ang kausap niya. Sasagot na sana siya nang may lalaking nahulog mula sa bubong.
Nagmamadali silang lumabas para tingnan siya. Tumingon si Luo Shu para hanapin ang may sala at nakilala niya ang lalaki bilang fire performer, si Liang Qi. Nagtataka siya kung si Liang Qi ang nagpasimula ng sunog at tumatakas mula sa mga lalaking nakaitim. Nababahala rin siya kung malaki ang sunog para maging sanhi ng mga biktima. Sinundot ni Lu Ziyoyo si Liang Qi ng patpat at tinanong si Luo Shu kung ano ang dapat nilang gawin. Sabi niya hindi niya kayang buhayin siya, kaya dapat tumawag si Lu Ziyoyo sa 120, ang emergency number, at magluto ng sopas para kay Liang Qi habang naghihintay sila ng ambulansya. Pero pagkatapos ay sinabi niya na may bayad ang pagtawag sa 120 na hindi nila kayang bayaran. Iminumungkahi niya na sabihin nilang hindi nila kilala si Liang Qi, at paggising ni Liang Qi ay ipagbabayad siya ng ospital. Nakita ni Luo Shu na nanginginig si Liang Qi at nakakuha siya ng 70 puntos. Nang mapagtanto ni Luo Shu na hindi walang malay si Liang Qi, nagkaroon siya ng masamang ideya. Sinabi niya kay Lu Ziyoyo na hindi na nila kailangang tumulong, na nagdagdag ng 170 puntos sa kanyang kita. Pinipilit niyang dalhin siya sa loob pero tumanggi siya, na nagpagalit kay Liang Qi at nagbigay kay Luo Shu ng napakalaking 470 puntos. Tumigil si Liang Qi sa pagpapanggap at nagising, humihingi ng tubig. Nangongolekta si Luo Shu ng nyebe at ibinibigay ito sa kanya, na nagpagalit kay Liang Qi at nagdagdag ng puntos para kay Luo Shu. Hinihipan ni Liang Qi ang nyebe at humarap kay Lu Ziyoyo, humihingi ng tulong. Pinindot siya ni Luo Shu sa lupa, nakakuha ng 800 puntos. Kung mas pinipilit niyang pabagsakin si Liang Qi, mas maraming negatibong puntos ang nakukuha niya. Habang nalilito lang si Lu Ziyoyo, sinigawan ni Liang Qi si Luo Shu na tumigil. Pero sinabi ni Luo Shu na kailangan ni Liang Qi ng pahinga, dahil may hinala siyang may nangyayari. Hinawakan ni Liang Qi ang kamay ni Luo Shu at sinindihan ito. Pero ang sistema ni Luo Shu ang nag-trigger at nagpatay sa apoy. Sinubukan muli ni Liang Qi, ngunit agad na namamatay ang apoy sa bawat pagsubok, na nagdaragdag ng mas maraming negatibong puntos para kay Luo Shu. Nakangiting nahihiya si Luo Shu. Nagsimulang humingi ng paumanhin si Liang Qi, sinasabing biro lang iyon. Nagkunwaring naniniwala si Luo Shu sa kanya, hinawakan ang kamay ni Liang Qi at pinisil ito, na nakakuha ng mas maraming puntos mula sa sakit nito. Pagkatapos ay binitawan niya ito at nag-alok na tumawag ng ambulansya, ngunit tumanggi si Liang Qi, nakatayo ng galit. Hinihiling ni Luo Shu sa kanya ang ligtas na paglalakbay pa uwi, na nakakuha ng mas maraming negatibong puntos mula sa inis na si Liang Qi. Bumalik si Luo Shu sa kanyang silid at tinitigan ang marka sa kanyang kamay, na pagtanto na hindi makita ni Lu Ziyoyo ang mga negatibong puntos tulad ng kanyang nakikita. Binuksan niya ang kanyang display screen at kinlik ang shop button para makita kung ano ang available. Ang tanging bagay doon ay lumalabas mula sa screen sa maliwanag na liwanag at nagiging dilaw na bola sa kanyang kamay. Nakita ni Luo Shu na ito ay isang bunga mula sa langit at kinain niya ito. Muli, isang maliwanag na bituin mula sa kalawakan ang bumaba sa daigdig at pumasok sa kanyang katawan, na nagtapon sa kamalayan ni Luo Shu sa space zone. Sa pagkakataong ito, nakikita niya ang ilang planeta na umiikot sa paligid ng isang mas malaking planeta. Isang planeta ang tinamaan ng maliwanag na liwanag at nagsimulang kumikinang, sinundan ng isa pa. Pagkatapos, isang maliwanag na liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan at nagising si Luo Shu sa katotohanan, mabilis na humihinga. Nakita niyang nagbago ng kaunti ang kanyang marka. Pagkatapos ay tumayo siya at madaling binuhat ang kanyang kama. Naririnig niya sa balita sa TV ang ulat tungkol sa mga nasawi mula sa sunog. Nagpasya si Luo Shu na pumunta doon upang kolektahin ang mga negatibong emosyon. Kinabukasan, pumunta siya sa kanyang tindahan upang ibenta ang kanyang mga itlog, nagtakda ng mataas na presyo na nagpagalit sa mga tao at nagbigay sa kanya ng ilang negatibong puntos. Mamaya, pumupunta siya sa paaralan. Sa panahon ng libreng oras, sumisigaw ang isang babae sa ilang kaklase para manahimik dahil sinusubukan niyang manood ng isang video tungkol sa mga taong nagising na nakapost sa isang website. Sumasali ang iba sa kanya, pero hindi si Luo Shu. Sa halip, pinatugtog niya ang video sa kanyang telepono. Ipinaliwanag sa video na ang mga nagising ay nakaklasipika sa 6 na antas mula A hanggang F. Mas malakas ang level F kaysa sa karaniwang tao. Ang antas E ay may kakayahang elemental.
Epektibong mapipigilan ng level D ang mga armas. Ang Antas C ay kayang labanan at kontrahin ang mga sandata ng tao. Ang Antas B ay makakakuha ng lakas mula sa langit at lupa, at ang Antas A ay makakaramdam ng pagkakaisa sa langit at lupa. Binabanggit din ito na ang pag-level up ay maaaring makamit sa pamamagitan ng likas na paggising at paglilinang, at ang likas na paggising ay darating sa lahat sa kalaunan. Napagtanto ni Lucio na nasa antas siya ng F at nagtataka kung paano gumagana ang pag-level up. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at sumigaw na may nagising, na nakatawag pansin sa kanyang mga kaklase. Kapag tinanong nila kung sino, ngumingiti siya at sinasabing hindi tinukoy ng website, na nakakainis sa kanila at nagbibigay sa kanya ng negatibong puntos. Sa sandaling iyon, biglang pumasok sa silid ang isang kaklase na nagsasabing may isang tunay na nagising. Akala nila ang tinutukoy niya ay ang website, pero iginigiit niyang totoo ito at si Lei Kai, isang kaklase, ang nakikipagtalo sa isang guro at dinala ang guro sa bubong para ayusin ito. Lahat sila ay nagmadaling pumunta doon at nakita nila si Lei Kai na hawak ang isang guro sa ibabaw ng bubong, nagbabantang ihulog ito. Lumapit si Lo Shu at tinanong ang kanilang class leader kung bakit niya ginagawa ito, dahil nakakagulo ito sa kaayusan ng paaralan. Ikinagagalit ito ng leader ng klase, na sumisigaw sa kanya na tumahimik, na nagbibigay kay Lo Shu ng ilang negatibong puntos. Dalawang lalaking nakaitim ang sumusubok na pigilan si Lei Kai habang nanunood ang mga estudyante. Nababahala si Lo Shu na maraming negatibong emosyon sa paligid at nagtataka kung paano kokolektahin ang mga ito. Itinaas ni Lei Kai ang guro sa ere, handang ihagis ito pababa. Sinabi sa kanya ng punong guro na muling pag-isipan dahil sa legal na pananagutan. Pero sabi ni Lei Kai, menor de edad siya at hindi mapaparusahan. Lumakad si Lo Shu at sinabing parurusahan siya sa kanyang pagkakasala, ipinaliwanag ang batas kriminal na sumasaklaw sa mga pagkakasala ng mga menor de edad. Ito ay nagulat at nagpalito sa lahat ng naruroon. Pagkatapos niya, nakakuha na si Lo Shu ng humigit kumulang 10,000 puntos. Si Lei Kai, na nabagot sa pakikinig kay Lo Shu, ay nawala ng pokus sa sitwasyon, na nagpapahintulot sa mga lalaking nakaitim na atakihin at supalan siya, na negal iligtas sa guro. Naresolbo na ang sitwasyon at bumalik na ang lahat sa klase. Isa sa mga kaklase ni Lo Shu na babae ang pumuri sa kanya dahil sa mabilis niyang pag-iisip at nagtanong kung paano niya nalaman na hindi bibitawan ni Lei Kai ang guro. Sabi ni Lo Shu, hindi niya alam at hindi siya nag-alala tungkol dito, na ikinainis ng dalagita at nagbigay sa kanya ng karagdagang 400 puntos. Bumalik si Lo Shu sa klase at nakita ang dalawang opisyal ng medisina na nakasuot ng buong kagamitan at may dalang tray ng mga kagamitang medikal. Naalala niya na ngayon ang araw ng pagsusuri ng dugo para malaman kung sino ang mga nagising. Sinabi sa kanya ng guro na magmadali sa kanyang upuan para makapagsimula na sila, ngunit sinubukan ni Lo Shu na tumakas, nagsisinungaling na sumasakit ang kanyang tiyan. Gayunpaman, isang malaking opisyal ng medikal ang hamarang sa pinto at nabigo ang plano ni Lo Shu para makatakas. Siya ang unang tao na kukunin nila ng dugo. Pagkatapos ng klase, nagmamadaling umuwi si Lo Shu dahil alam niyang naghihintay sa kanya si Lu Jiaoyu at magagalit kung mahuhuli siya. Nang buksan niya ang pinto, naroon si Lu Jiaoyu, nagtatanong kung bakit siya nahuli. Sabi niya masakit ang ulo niya. Sinuri ni Lo Shu ang noo niya at napagtanto niyang may lagnat siya. Hinahayaan niya itong magpahinga sa kama habang ginagamot niya ito. Hinihiling niya ang inihurnong patatas na ipinangako niya sa kanya. Tiniyak niya sa kanya na siya ang bumili ng mga ito at tinanong kung paano siya nagkaroon ng lagnat. Sabi niya nasa labas siya naglalaba ng damit niya at malamig ang tubig. Sinabi ni Lo Shu sa kanya na magpahinga habang kukuha siya ng gamot para sa kanya. Habang lumalabas siya ng kwarto, iniisip niya kung paano makukuha ang stellar fruit na makakatulong sa paggaling ng kanyang lagnat. Nagsimula siya sa loto, 5 beses itong pinaikot at walang nanalo, na nagbigay sa kanya ng pagkabigo. Sa ika-6 na pagsubok, nanalo siya ng isang bagay, pero hindi ito ang prutas. Patuloy siyang nagtatangka at patuloy na nananalo, pero hindi ito ang bunga. Sa wakas, bumalik siya sa silid na may dalang pulang prutas na kanyang nanalo, at ibinigay ito kay Lu Jiaoyu para kainin. Kinuha niya ang prutas, kinain, at naramdamang muling nabuhay at hindi na may sakit. Tinanong niya kung anong uri ng prutas ang ibinigay niya sa kanya,
sinasabing agad itong nawala sa kanyang bibig. Nang biro si Lu Shu na prutas ito ng demonyo, pero hindi niya gusto. Kinabukasan sa paaralan, inihayag ng guro na nagsimula ang lungsod ng Daiyuan class para sa mga mag-aaral na may espesyal na kakayahan at ipinakilala ang isang lalaking nagngangalang Roman Shifei bilang guro ng kanilang Daiyuan class. Nagulat si Lu Shu dahil si Roman Shifei ay isa sa mga lalaking nakaitim na nasa bubungan niya noong gabi ng insidente ng sunog. Sinabi ni Roman Shifei sa kanila na tatawagan ng guro ang ilang estudyante, at ang mga estudyanteng iyon ay lalabas para sumali sa klase ng Daiyuan. Nagsimulang tumawag ng pangalan ang guro, at namangha ang mga kaklase sa ilan sa mga tinawag na pangalan. Nang dumating ang guro sa huling tao at binasa ang pangalan ni Lu Shu, nagulat ang lahat, na nagdagdag ng mas maraming negatibong puntos para kay Lu Shu. Lahat ng estudyante ng Daiyuan ay dinala sa isang espesyal na klase kung saan inihayag ni Roman Shifei na siya ang kanilang guro at tuturuan sila ng paglilinang. Nagtataka si Lu Shu kung bakit sila nagkakaroon ng espesyal na klase, at kung pumirma ba ang gobyerno ng anumang uri ng kasunduan sa pagiging confidential sa grupo ng mga lalaking nakaitim, na kilala bilang Dragnet Organization. Nagsimula si Roman Shifei sa pagsasabing gagamitin nila ang sodium-potassium alloy dahil ang likidong metal ay mabuti para sa pagsubok sa dugo ng tao at may potensyal na reaksyon sa aura ng langit at lupa. Makakatulong ito upang maipakita ang kanilang mga kakayahan. Itinaas niya ang isang tubo na naglalaman ng halwang metal, at ito ay nagsimulang kumikinang. Nagsabi si Lu Shu na parang masyadong siyentipiko, pero sinabi ng katabi niyang estudyante na ginamit ang sodium-potassium alloy bilang palamig sa mga nuclear reactor. Sa pagbabalik ng aura sa mundo, marami sa mga metal na ito ang naging daluyan para sa pagpapadala ng aura, at ang ilan ay maaaring gawing mga mahiwagang bagay. Sabi niya, sa sapat na pagsasanay, magagawa nilang magkaroon ng sarili nilang mga mahiwagang sandata na gawa sa mga metal na ito. Pinupuri siya ni Lu Shu sa kanyang kaalaman. Ipinaliwanag ni Roman Shifei na kung ang dugo ng mga nagising ay makipag-ugnayan sa sodium-potassium alloy, ang alloy ay magiging itim mula sa pilak. Kung mas madilim ang kulay, mas mataas ang rating ng tao. Ang iba't ibang kulay mula sa pinakamadilim hanggang sa hindi gaanong madilim ay magbubuklod sa kanila sa mga klase A hanggang F. Ipinaliwanag ni Roman Shifei na 17 buwan na ang nakalipas, nagkaroon ng pagbabago sa kapaligiran. Napansin ng mga siyentista ang malaking bilang ng mga positron, na nagdulot ng paglitaw ng mga kasanayan at biolohikal na phenomena. Ito ay nagmulat ng isang natatanging pagpapabuti sa sarili na sumisira sa landas ng kamangmangan ng sangkatauhan. Sinabi ni Roman Shifei na ay didagdag niya ang impormasyon tungkol sa mga antas sa kanilang grupo ng pag-aaral pagkatapos ng klase, ngunit pinayuhan niya na ang mas mataas na antas ay hindi nagiging pinakamahusay ang isang tao. Ang pagiging mahusay ay nakadepende sa kung paano nabubuo ng isang tao ang kanyang kasanayan sa paglipas ng panahon. Sinabi niya sa kanila na sila ang kinabukasan ng kanilang dakilang bansa at dapat silang patuloy na magsumikap. Pagkatapos ng klase, naglakad si Lu Shu kasama ang bago niyang kaibigan, si Zhang. Dadaan sila sa iba pang kaklase na nangungutya kay Lu Shu dahil siya ang pinakamababang antas, isang klase F. Tinanong ni Zhang kung hindi ba siya naiirita sa kanilang pag-uusap, pero sinabi ni Lu Shu na wala siyang pakialam. Pagkatapos ay nag-text siya ng isang bagay sa kanilang study group, tinawag silang lahat na chicken heads, na nagpagalit sa kanila. Pero nakikinabang si Lu Shu dito sa pamamagitan ng negatibong puntos mula sa kanilang negatibong emosyon. Mula ng araw na iyon, sinimulan ni Lu Shu ang pagkain ng stellar fruit upang mapaunlad ang kanyang kapangyarihan. Unti-unti lang ang proseso, dahil hindi naman siya masyadong mabilis na nagle-level up. Kinakain niya ang prutas, at ito ay nawawala upang pagyamanin siya tulad ng dati. Gayunpaman, lumitaw ang kanyang display screen at ipinahayag na naubos na niya ang kanyang budget para sa prutas. Ang prutas ay inilipat mula sa Wheel of Fortune patungong tindahan, at hindi na muling mapapanalunan mula sa gulong. Binuksan niya ang kanyang tindahan at nakita niyang maaari na niyang bilhin ang prutas sa halagang 1,000 negatibong puntos. Okay lang sa kanya ito at nagpasya siyang paikutan ang gulong para makita kung ano pang mga bagay ang pwede niyang idagdag sa kanyang tindahan. Kumakain si Lu Zoyoyo sa mesa nang may naamoy siya mula kay Lu Shu. Tumingon siya para makita siyang may hawak na mangkok ng mainit at mabahong tofu.
Tinanong niya ito kung paano niya nakuha, at sinabi nito sa kanya na nanalo siya. Namangha siya na hindi lang prutas ang nananalo niya mula sa gulong, kundi masasarap na pagkain din. Binibigyan niya ito ng pagkain, pero sinabi ni Luzoyoyo na gusto niya ng pancake at prutas ngayon. Sinusubukan ni Lo Shu na makuha ito mula sa gulong, pero puro baho na tofu ang nakukuha niya. Na-disappoint si Luzoyoyo at nagsimulang magreklamo na hindi na siya cool dahil hindi niya makuha ang kanyang pancakes at prutas. Tinanong siya kung ano ang plano niyang gawin tungkol dito. Hindi sumusuko si Lo Shu at patuloy na pinapaikot ang gulong hanggang sa wakas ay makakuha siya ng bagong bagay. Lumalabas ang isang scroll mula sa screen, at tinanong ni Luzoyoyo kung ano ito. Ang balumbon ay naglalabas ng itim na liwanag at pumapasok kay Luzoyoyo. Isang itim na bituin ang lumitaw mula sa kalawakan at pumasok sa kanya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at natagpuan ang sarili sa kalangitan. Bumabalik siya sa realidad at tinatanong si Lo Shu kung ano ang nangyari. Sinabi niya sa kanya na siguro nagising siya at hiniling sa kanyang mag-concentrate. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakita ang sarili na bumalik sa kalangitan. Ang kanyang mas malaking planeta ay naglalabas ng itim na miasma na pumapasok sa kanyang katawan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magdiwang na nagising na siya. Nag-aalala naman si Lo Shu dahil kabaligtaran ng kanya ang mapa ng kalangitan ni Luzoyoyo, at nagtataka siya kung ano ang kahulugan ng dalawang magkabaligtarang sistema ng bituin. Nababahala rin siya sa maraming stinky tofu na nasa kanyang inventaryo at kung kailan siya makakakuha ng bago. Pero bigla siyang nagkaroon ng ideya na ibenta ang mabahong tofu para kumita. Kinabukasan, umalis siya sa bahay niya para simulan ang bagong negosyo niya, pero nakita niya ang isang matandang lalaki, ang kapitbahay niya, na nagpa-practice gamit ang espada. Binati siya ng matandang lalaki at tinanong kung saan siya pupunta. Sabi ni Lo Shu, magtatrabaho siya para may pambayad sa tuition niya. Tinanong niya ang matandang lalaki kung ano ang kanyang pinapractice, at sinabi sa kanya ng lalaki na ito ay paggamit ng espada. Tinanong ng matandang lalaki kung gusto ni Lo Shu na matuto mula sa kanya, pero sinabi ni Lo Shu na hindi, na ikinagulat ng lalaki at nagbigay kay Lo Shu ng ilang negatibong puntos. Na-disappoint ang lalaki dahil taglay ni Lo Shu ang mga kasanayan at katangian na hinahanap niya sa isang estudyante. Lumapit sa kanya ang asawa niya, na nagsasabing kahit ano paman, ayaw ni Lo Shu na matuto mula sa kanya. Nagsimulang magbenta si Lo Shu ng stinky tofu sa kanyang tindahan, at maraming tao ang bumili sa kanya. Nakakakuha rin siya ng mga negatibong puntos mula sa mga negatibong emosyon sa paligid. Sa kanyang malaking benta, sapat na ang kanyang pera at nagmamayabang siyang pumapasok sa paaralan, nakakainis sa kanyang mga kaklaseng dayuan. Sa buong natitirang bahagi ng araw, nakakuha siya ng mga negatibong puntos mula sa kanyang paaralan. Pagkatapos ng klase, bumabalik siya sa bahay at ginagamit ang kanyang mga negatibong puntos para ipatawag ang gintong bunga ng kalangitan. Nasa mapa siya ng kalangitan, pero iba na ang lugar kumpara dati. Ang 7 planeta sa paligid ng mas malaking planeta ay kumikinang ng maliwanag, at ang marka sa kanyang braso ay kumikinang ng maliwanag. Nagpasya siyang ituro ang may markang kamay sa isa sa mga planeta. Lahat ng liwanag dito ay nagtatagpo sa mas malaking planeta, at pagkatapos ay lumalabas pataas upang bumuo ng isang espada sa kanyang kamay. Kaya niyang igalaw ang espada nang hindi ito hinahawakan. Nagtapos siya na ang mga planeta ay 7 nebula star, at ang malaking nasa gitna ay ang kanyang kaluluwa. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sinubukang tingnan kung magagamit niya ang espada, na kaya niyang ipatawag ng hindi hinahawakan. Pinapaikot niya ang espada sa kanyang kwarto, at tumusok ito sa ilan sa kanyang mga libro. Nasisiyahan siya rito, at napagtanto niyang nakamit niya ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang nebula star. Kung malalampasan niya ang lahat ng 7, magiging malakas siya. Sa kanilang susunod na klase sa dayuan, sinusuri ni Roman 11 Faye ang isang estudyante sa pamamagitan ng isang banal na bilog, habang nanonood ang iba. Nagniningning ang bato sa kanyang kamay. Tinanong ni Liu Shu kung ano ang bato, at sinabi ni Zhang na ito ay isang espiritong bato na naglalaman ng maraming enerhiya. Matatanggap nila ang kanilang sariling gamit sa mga susunod na araw para sa pagsasanay. Nakatuon sila sa demonstrasyon habang sinasabi ni Roman 11 Faye sa mga estudyante na bumalik at patuloy na magsanay dahil hindi pa niya naabot ang kanyang layunin, na ikinagulat ng klase.
Ipinaliwanag niya na tatawagan sila para magsanay at magulat ng pag-unlad sa kanilang pagsasanay. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa isang pamamaraan na tinatawag na Two-Instrument Contract Metaphysics Chapter, na nangangako ng mas mataas na pagganap. Sinasanay ni Liu Shu ang pamamaraan gamit ang kanyang bato, naglalabas ng malaking maliwanag na liwanag mula sa kanya patungo sa kanyang mapa ng kalangitan. Gayunpaman, nagiging marahas ang kanyang espada at nagbanggaan sa liwanag, na nagpatay dito. Binuksan ni Liu Shu ang kanyang mga mata, hingal na hingal, nagtataka kung bakit napakalakas ng kanyang mapa ng kalangitan at nagtapos na walang silbi ang pagtuturo ni Roman 11 Fei. Kinabukasan, lumabas si Liu Shu sa kanyang tindahan ngunit nakita niya ang matandang kapitbahay na nagsasanay gamit ang kanyang espada. Tinanong niya ang lalaki tungkol sa kanyang espada, at tinanong ng lalaki kung gusto niyang matuto. Sabi ni Liu Shu gusto niya, pero may problema. Sinabi sa kanya ng lalaki na simulan ang pagsasanay, at pagkatapos ay maaari nilang pag-usapan ang kanyang problema. Bumabalik si Liu Shu sa gabi pagkatapos ng kanyang mga gawain sa araw upang simulan ang pagsasanay kasama ang matandang lalaki. Binigyan siya ng matandang lalaki ng iba't ibang weight belt, mula sa pinakamagaan na 30 pounds hanggang sa pinakamabigat na 300 pounds, at tinuruan siyang isuot ang mga ito habang nag-eensayo. Sinasabi ni Liu Shu na ang mga pamamaraan mula sa klase ng dayuan ay nagtuturo na sa kanila kung paano direktang palakasin ang kanilang lakas. Ipinaliwanag ng matandang lalaki na si Xu Zijian ay isang pinuno na naglalayong ipasa ang tatlong turo ng Taoismo, binibigyang diin na walang mas mahusay sa kanya pagdating sa pagsasanay, ngunit dapat maunawaan ni Liu Shu na kailangan ng pagsasanay upang maabot ang antas na iyon. Habang patuloy na nagsasalita ang matandang lalaki, nagtataka si Liu Shu kung miyembro ba si Xu Zijian ng Heavenly Network at siya ang nagdidisenyo ng mga ehersisyo para sa kanilang klase. Insist ang matandang lalaki na hindi maaaring laktawan ni Liu Shu ang anumang hakbang sa kanyang pagsasanay, pinapayuhan siya na magsimula sa pinakamagaan na weight belt at unti-unting tumaas sa pinakamabigat. Walang pakundangang kinuha ni Liu Shu ang pinakamagaan na sinturon at itinapon ito sa hangin na parang papel, madaling nasalo ito. Tinanong niya ang matandang lalaki kung pwedeng laktawan ang pinakamabigat na sinturon, na nagpagalit sa matandang lalaki. Ipinaliwanag niya na nagising na ang sistema ng kapangyarihan ni Liu Shu, na nagpapahintulot sa kanya na madaling harapin ang mga ganoong gawain. Kinuha ng matandang lalaki ang isang piraso ng papel mula sa kanyang mesa, at nagtataka si Liu Shu kung ano ang balak niyang gawin dito. Sa matinding pag-iisip, binabalot ng matandang lalaki ang papel ng enerhiya ng mana, pinatutuwid ito at pagkatapos ay itinaas. Sa mabilis na pag-ikot, naglalabas ang papel ng malakas na daloy ng enerhiya na dumadaan sa lupa at maayos na pinuputol ang isang kalapit na pader sa dalawa. Namanghang pinanood ni Liu Shu habang ipinapakita ng matandang lalaki ang bisa ng pamamaraan ng pagtutuon. Pinayuhan ng matandang lalaki si Liu Shu na mas mabuting maging dalubhasa sa isang bagay kaysa magpakasawa sa marami, at sa kabila ng lahat ng mga lansangan, ang daan ng espada ang pinakamataas. Binato niya kay Liu Shu ang isang kalawanging espada at inutusan itong gamitin para hiwain ang hangin. Si Liu Shu ay nagposisyon at nagsimulang magsanay, ngunit sumingit ang matandang lalaki upang itama ang kanyang tindig. Sinabi niya na gusto ni Liu Shu na maging malakas ngunit kulang siya sa perpektong kontrol sa kanyang katawan, na nagpapaalala sa kanya na walang memorya ang kalamnan, tanging talento lamang. Habang hinuhubad ni Liu Shu ang kanyang jacket at mas epektibong nagpo-focus, nagsimula siyang iwagayway ang espada ng may mas katumpakan at estilo. Pagkatapos iwagayway ang espada ng 1,000 beses, sa wakas ay nakuha ni Liu Shu ang unang hakbang ng pamamaraang pang-espada. Kinabukasan sa paaralan, ipinakita sa display ni Liu Shu na nasa bahay niya si Zizijan. Mabilis siyang tumakbo palabas ng paaralan patungo sa bahay at nakita niya sina Liu Jiaoyu at ang matandang lalaki sa labas kasama si Zizijan. Tinanong ni Liu Jiaoyu kung bakit siya naroon, at ipinaliwanag ni Zizijan na dumating siya upang bawiin ang isang bagay, na nagtulak sa kanya na magmadaling pumasok sa loob upang tulungan siya. Pagkatapos ay humarap si Zizijan kay Liu Shu at tinanong kung sino siya. Nagpakilala si Liu Shu bilang isang estudyante mula sa kalapit na paaralan. Nagtatanong si Zizijan kung si Liu Shu ang estudyante ng matandang lalaki, ngunit nagbiro ang matandang lalaki.
sinasabing hindi niya kayang turuan ang isang estudyante na nasa antas F tulad ni Liu Shu. Pinapaalis niya si Zizijun, na agad namang umalis. Napansin ni Liu Shu na si Zizijun ay nasa antas B, at tinanong niya ang matandang lalaki kung si Zizijun ay bahagi ng pinakamataas na lupon sa langit na network. Nilinaw ng matandang lalaki na si Zizijun ay isa lamang ordinaryong tao sa network at isang level B na karaniwang mamamayan. Tiniyak niya kay Liu Shu na huwag mag-alala, dahil walang maghay-hinala na siya ang nagtuturo sa kanya. Tinanong ni Liu Shu kung may nagawa bang masama si Zizijun sa matandang lalaki, ngunit siniguro ng matandang lalaki na maayos ang lahat, sinipi ang isang kasabihan tungkol sa mga kaibigan mula sa malayo, na hindi na kailangan ng formal na pagtanggap. Bago umalis, binigyan ng matandang lalaki si Liu Shu ng test tube na naglalaman ng sodium-potassium alloy at hiniling sa kanya na suriin ang antas nito. Sinigurado ni Liu Shu na malinis ang baybayin bago isagawa ang mga pagsubok ng gabing iyon, umaasang magkakaroon ng epekto ang langit na prutas na kanyang kinain kanina. Si Liu Jiaoyu ay sumasali rin, at pareho silang nagiging madilim ang mga test tube kapag inilagay ang kanilang dugo sa sodium-potassium alloy. Sinuri ni Liu Shu ang kanyang tubo at nakitang nagkulay itim na katulad ng kulay ng level A, na ikinagulat niya. Gayunpaman, nagsimulang bumula ang mga tubo, at nagbago ang kulay ni Liu Shu sa asul, habang nagkaroon ng madilim na bilog sa kay Liu Jiaoyu. Napansin nilang pareho na ang mga pattern sa halwang metal ay kahawig ng kanilang mga mapa ng kalangitan. Nagtataka si Liu Shu kung may mas mataas pa sa antas A. Nagsimulang mag-meditate si Liu Shu sa kanyang silid. Dalawang bituin sa nebula sa kanyang mapa ng kalangitan ang nagliwanag, at nang buksan niya ang kanyang mga mata, napansin niya ang isang asul na liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Kinuha niya ang isang kutsilyo mula sa kanyang mesa at sinugatan ang sarili gamit ito, ngunit walang nasaktan. Napagtanto niya na ito ang ikalawang patong ng nebula, na nagbibigay ng proteksyon laban sa mga pinsala. Nagtataka siya kung paano umuunlad si Liu Jiaoyu sa kanyang paggising. Samantala, si Liu Jiaoyu ay nagpupuyat sa kanyang kama, nagigising sa kanyang mapa ng kalangitan kung saan napakaitim ng lahat ng kanyang nebula stars. Isa sa mga bituin ang nagising at lumaki, halos sinipsip siya tulad ng isang black hole. Sa umaga, pumunta si Liu Shu sa kanyang kwarto para gisingin siya, at nakita niya itong nakatayo sa kanyang kama na may itim na mata. Tinawag niya ito, bumalik sa normal ang kanyang mga mata, at niyakap niya ito, sinasabing nagising siya ng isang nebula star. Binabati siya ni Liu Shu, pero nagyayabang na nagising na siya ng dalawang bituin sa nebula, na nagpapanguso sa kanya. Tinanong niya kung maipapakita niya sa kanya kung ano ang hitsura ng kanyang bituin, pero sinabi niyang hindi niya kaya, sa halip ay ipinakita niya kung ano ang kaya niyang gawin, sa pamamagitan ng pagtawag ng langgam sa kanyang palad. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kapangyarihan ay nagbibigay daan sa kanya na maramdaman ang enerhiya ng mga namayapang nilalang sa paligid niya. Namatay ang langgam noong nakaraang araw, at nalungkot siya tungkol dito, ngunit ngayon ay kaya na niyang muling ipatawag at kontrolin ito. Inilagay ni Liu Shu ang kanyang daliri sa palad niya, at umakyat ang langgam dito. Namangha siya kung gaano makatotohanan ang hitsura ng langgam. Nagtataka, tinanong niya kung kaya pa niyang gumawa ng higit pa. Lumabas sila para mas subukan pa ang kanyang kakayahan. Ipinakita ni Liu Ziyoyo ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglikha ng isang maliit na itim na ibon na lumilipad sa paligid at dumadapo sa balikat ni Liu Shu. Tinanong niya ito kung gaano katagal niya kayang kontrolin ang ibon, at kung nakakapagod ba ito sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga kakayahan ay hindi limitado sa oras, at hindi siya pinapahina ng mga ito. Idinagdag niya na ang enerhiya ay pinagsiksik ng black hole, na nangangailangan ng mas kaunting pagsisikap upang kontrolin. Isang gabi, nagising si Liu Ziyoyo na may madilim na mata, ngunit mabilis itong nawala habang sabik siyang nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Liu Shu, malakas na kumakatok. Lumabas si Liu Shu, nagtatanong kung ano ang pinagkakaguluhan, at nakita lamang niya ang isang lalaking nakatayo sa harap niya, na ipinatawag ni Liu Ziyoyo. Nakita ng lalaki si Liu Shu noong nakaraang gabi na gumagawa ng pagnanakaw at pagpatay. Nang magpasya siyang makialam, ginamit ni Liu Shu ang kanyang kapangyarihan na napapalibutan ng proteksyon na liwanag ng nebula upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinasalungat niya ang mga atake ng lalaki at tinatawag ang kanyang mahiwagang espada mula sa kanyang mapa sa kalangitan,
na nakasugat sa lalaki hanggang sa ikamatay nito at nagdulot ng kanyang pagkawala ng buhay. Pagkatapos ay ibinalik ang espada kay Liu Shu. Pinlano ito ni Liu Shu para subukan ang kakayahan ni Liu Ziyoyo, at ipinakita niya na kaya niyang ipatawag ang lalaki gaya ng ipinangako niya. Inamin ni Liu Shu na hindi siya natakot, nagulat lang siya sa pag-unlad nito. Tinanong niya kung kaya niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, at kinumpirma niyang kaya niyang gawin ang gusto niya sa kanya sa pamamagitan lamang ng pag-iisip nito. Ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng pagpapaposisyon sa lalaki sa panlabang tindig. Si Liu Shu, sa seryosong tono, ay nagbabala sa kanya na huwag kailanman ipagsabi ang kanyang kapangyarihan kaninuman. Sumasang-ayon si Liu Ziyoyo at isiniwalat din niyang natutunan niya mula sa mga alaala ng lalaki kung saan niya itinago ang ninakaw na pera. Ipinakita niya kay Liu Shu ang alaala kung saan ang lalaki at dalawa pang iba, pawang gising, ay nagbaon ng pera sa isang burol. Kinabukasan sa paaralan, nagtipo ng mga mag-aaral sa sports field para sa inaugurasyon ng kanilang bagong direktor, si Li Yishao. Sinabi ni Li Yishao sa kanila ng maikli na mag-aral ng mabuti at pinauwi sila, na ikinagulat ng lahat. Sa kanilang klase sa Daiyuan, ipinakita ni Li Yishao at Roman 11 Fei ang isang video ng 3 takas mula sa isang kamakailang insidente, isa sa antas D at 2 sa antas E, kung saan ang nasa antas D ay ang lalaking nakalaban ni Liu Shu. Tinanong ni Li Yishao kung kaya ng mga estudyante na harapin ang mga takas na iyon. Si Roman 11 Fei ay nagbigay senadoryas kay Li Yishao, na pagkatapos ay nagsuot ng balabal at formal na nagpakilala sa sarili bilang kanilang magiging superior sa Heavenly Network, na may codename at B-level ranking. Ipinaliwanag niya na may nakitang kaina-hinalang taong nasa antas C noong gabing iyon, na mas malakas kaysa sa takas na nasa antas D gamit ang espada at energy shield. Inutusan sila ni Li Yishao na iulat sa kanya o kay Roman 11 Fei ang anumang makita nilang individual na nasa antas C. Nagtapos siya sa positibong paraan, inihayag na simula sa buwang iyon, makakatanggap sila ng buwanang mapagkukunan para sa pagtatanim, mga espiritong bato. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Liu Shu si Zhang kung maibibenta ang mga spirit stone sa black market. Nagtataka si Zhang kung bakit gustong ibenta ni Liu Shu ang mga ito gayong kailangan niya ang mga ito para sa sarili niyang paglilinang. Ipinaliwanag ni Liu Shu na nagtatanong lang siya at nararamdaman na kung palagi siyang nag-aalala tungkol sa pera, hindi siya makakapag-focus ng epektibo sa kanyang pagsasanay, kahit may mga spirit stone. Binanggit ni Zhang na maaari itong ibenta sa halagang humigit kumulang 100,000 yuan bawat isa, na nagbigay sigla kay Liu Shu. Agad niyang tinanong si Zhang kung gusto nitong bilhin ang mga ito, ngunit tumanggi si Zhang, sinabing magtatanong na lang siya sa iba. Insist ni Liu Shu na itakda ang presyo sa 120,000 yuan. Ipinadala ni Liu Shu ang kanyang numero ng account para sa transaksyon, at kinuha ni Zhang ang mga bato, nangakong ipapadala sa kanya ang pera kapag nakahanap na siya ng mamimili. Mamaya, bumalik si Liu Shu sa bahay at muling nagsimulang mag-meditate. Sa pagkakataong ito, mas nagiging mulat siya at naa-activate ang ikatlong nebula star. Naniniwala si Liu Shu na malapit na siyang umabot sa antas C. Habang lumalabas siya para maglakad, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Naging guro niya pala ito, na nagmamadaling sinabihan siyang magmadali sa paaralan dahil aalis na ang kotse at hindi siya dapat lumiban. Dinala silang lahat ng armored car sa kanilang misyon. Tinanong ni Liu Shu kung saan sila pupunta. Sabi ni Zhang, may bagong bukas na guho, at paprotektahan nila ang teritoryo. Tinanong ni Liu Shu kung hindi ba sila papasok sa mga guho. Sabi ni Zhang, hindi sila dahil level E lang siya, at natatakot ang organisasyon na hindi pa nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili, lalo na ang isang tulad ni Liu Shu na level F pa lang. Tinanong ni Liu Shu kung ano ang mga guhong ito. Sinasabi ni Zhang na ang mga guho ay pinaniniwalaang iniwan sa daigdig ng isang sibilisasyong dayuhan, tulad ng mga espasyong hindi pang mundo. Kamakailan lang nagsimulang lumitaw ang mga guho dahil sa pagbabago sa kapaligiran. Sabi niya, saan man lumitaw ang mga guhong ito, marami silang naaakit na mga master na nakikipaglaban para sa kanila dahil naglalaman ang mga ito ng mga damo, mga magic tool, at higit sa lahat, ang mata ng Porma Sion. Kung may makakuha ng mata ng Porma Sion, mawawala ang buong gumuho. Komento ni Liu Shu na tila misteryoso ang lahat ng ito,
ngunit pagkatapos ay bumulong si Zhang sa kanya na ang guhong ito ang tanging bukas sa bansa sa ngayon. Dumating sila sa lugar ng mga guho. Ipinaliwanag ni Roman 11 Fey na confidential ang misyon, at gusto nilang masangkot sila para sa pagkatuto sa pamamagitan ng karanasan. Sino mang maglalabas o magsasalita tungkol sa misyon ay hindi lang tatanggalin, kundi kakasuhan din sa korte militar. Nagulat ang mga estudyante pero pumayag. Nagsimula silang magayos at magsanay sa kanilang paglilinang, ngunit pinili ni Liu Shu na guluhin ang pinuno ng klase, at nakakuha siya ng ilang negatibong puntos dahil ginambala niya ang pinuno ng klase. Naglakad sina Liu Shu at Zhang sa kampo at nakita nila ang bundok sa unahan na natatakpan ng ulap. Tinanong ni Liu Shu kung ano ang usok. Sabi ni Zhang, ito ay isang uri ng portal patungo sa mga guho. Biglang tumunog ang mga alarma habang papalapit ang hamog. Sinigawan sila ni Li Yishao at Roman 11 Fey na umatras at lumikas mula sa bundok upang hindi mahuli sa loob nito. Pero mabilis gumalaw ang hamog, at karamihan sa kanila ay natatabunan nito. Si Liu Shu at si Zhang ay nakulong din sa usok, na humihila sa kanila. Si Liu Shu ay itinapon sa ulap at malakas na bumagsak sa lupa sa isang kakaibang lugar. Tumayo siya para suriin ang kanyang paligid nang biglang may palakol na lumipad patungo sa kanya, na malapit niyang naiwasan. Nakita niya ang isang skeleton zombie na papalapit na may hawak na palakol. Nagsimulang umatake ang kalansay sa kanya, pero nailagan niya ang lahat ng hampas. Pagkatapos ay sinasalo niya ang palakol, inaalis ito sa kamay ng zombie, at itinutumba ang zombie sa lupa, dinudurog ito sa mga piraso. Gayunpaman, patuloy na gumagapang patungo sa kanya ang kalansay. Ginagamit niya ang palakol para putulin ang ulo ng zombie, sa wakas ay pinapatay ito. Gumaan ang pakiramdam niya dahil nakahanap siya ng paraan para talunin ang zombie. Nakita niya ang dalawang karagdagang zombie na papalapit at naghandang labanan ang mga ito. Madaling natalo ang mga ito, ngunit sa sandaling iyon, tumatakbo palapit sa kanya ang iba pang mga estudyante, sumisigaw na tumakas siya. Kinikayat siya ng isang kaklase na tumakbo, at lumingon siya para makita na hinahabol sila ng maraming zombie. Isa sa mga zombie ang tumalon sa isang estudyante, na ikinamatay niya. Mabilis na pinugutan ni Liu Shu ng kanyang palakol ang sumasalakay na zombie, at sinimulang patayin ng iba habang nagkukumpulan sila sa paligid niya. Nagawa niyang maalis ang karamihan sa kanila, pero may isa na sumulpat mula sa likod. Bahagya niyang naharang ang atake nito gamit ang kanyang palakol, at pareho silang bumagsak sa lupa, nakikipagbuno rito. Liu Shu, isang estudyante ang nagtanong sa isa kung dapat silang tumulong, ngunit ang takot na estudyante ay nagmungkahi na maghintay muna upang makita kung kaya ni Liu Shu na harapin ito ng mag-isa. Sa wakas ay nagpagulong-gulong si Liu Shu at pinugutan ng ulo ang zombie. Nilapitan niya ang takot na mga estudyante at tinanong ang kanilang plano. Sinasabi nilang manatili na lang dahil wala na ang mga zombie at baka mawala na rin ang mga guho sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Liu Shu kung ano ang gagawin nila kung magdesisyon siyang umalis. Isang batang babae sa kanila ang nagmamakaawa sa kanya na manatili at protektahan sila. Pinapayuhan niya silang tumakbo kung makakita sila ng mga zombie na papalapit. Sinabi niya sa kanila na humihinto ang mga zombie sa paghabol pagkatapos ng isang tiyak na distansya at gamitin ang palakol para putulin ang ulo ng mga ito kung masyadong malapit ang mga ito. Sinasabi ng isang estudyante na mas mabuti kung manatili siya, pero iba ang desisyon ni Liu Shu. Iniwan niya sa kanila ang palakol at umalis, sinabihang gamitin ito. Sinabi ng batang babae sa grupo na kung tinulungan sana nila siya, hindi sana siya umalis. Pagkatapos ay nagpasya sila kung sino sa kanila ang kukuha ng palakol. Mag-isang naglalakad si Liu Shu sa lugar, iniisip si Xiao Yu nang biglang may marinig siyang mga yapak. Naghanda siyang umatake, at sa likod ng kanto, lumitaw ang isang zombie horseman, na halos tumusok sa kanya. Sinakop ni Liu Shu ang sibat, at naglaban sila para dito. Nagagalit ang zombie at nakakakuha ng isang puntos sa kita. Nagulat si Liu Shu sa emosyon nito, kaya nagpasya siyang gamitin ito sa kanyang kalamangan, hinayla ang sibat mula sa zombie, na naging sanhi ng pagbagsak nito. Lumalapit ang mas maraming zombie horseman, at tumatakbo si Liu Shu, na nagiging sanhi ng paghabol sa kanila. Umakyat siya sa burol para takasan sila, pero patuloy pa rin silang humahabol sa kanya.
Inutusan ng kapitan ng kabalyeriya ang kanyang mga tauhan na barilin si Liu Shu, na umiwas at umakyat pa. Sinabi ng kapitan sa mga zombie na huminto, na nagpagalit sa kanila at nagdagdag ng mas maraming negatibong puntos. Nagtatago si Liu Shu, pinapanood ang kanyang display screen na nagbibilang ng mga puntos. Inutusan ng kapitan ng kabalyeriya ang kanyang mga tauhan na umatras, habang nakamasid ang malungkot na zombie na si Liu Shu, na walang armas, habang sumusunod ang iba na may dalang mga sibat. Bumaba si Liu Shu at pinulot ang mga sandata, isang espada, isang palakol, at ang sibat na puno ng lakas ng tao. Binabayo niya ang sibat na parang espada. Bumalik ang mga zombie at sinugod siya, ngunit gamit ang sibat, madali niya silang natalo. Kinolekta ang kanilang mga sibat at itinali sa kanyang likod bago nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nakahanap siya ng tahimik na lugar sa isang bangin, nag-meditate, at ginamit ang kanyang naipong negatibong puntos para mag-level up. Pumili siya ng isang langit na prutas mula sa mga pagpipilian, kinain ito upang maliwanagan ang sarili habang tatlong bagong bituin ng nebula ang pumuno sa kanyang langit na mapa ng kapangyarihan. Puno ng lakas, nagpatuloy siya. Samantala, nagtatrabaho ang mga opisyal ng Heavenly Network upang tipunin ang mga estudyante ng klase ng Dawan. Pinag-uusapan nila kung gaano kadaling matakot ang mga estudyante at ang kanilang kawalan ng kakayahang lumaban. Napagdesisyonan nila na ang kanilang unang hakbang ay ang puntiryahin ang kapitan ng zombie cavalry upang protektahan ang natitirang mga estudyante. Kinikilala nila na magiging perpekto kung lahat ng estudyante ay katulad ni Liu Shu, na napagtanto na hindi siya kasing mahina gaya ng una nilang akala. Naririnig nila ang mga yapak at nagtatago, nakikita ang hukbo ng mga zombie na dumaraan. Nakahinga sila ng maluwag, pero nagulat ng isang sibat na puno ng enerhiya ng tao ang nagwasak sa isa sa mga zombie horsemen. Nakita nila si Liu Shu na nagtatapo ng sibat at tumatalon pababa ng burol, mabilis na nagpapatay ng mas maraming zombie bago pa man sila makarik. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na tulungan si Liu Shu, ngunit madali niyang kinaya ang sitwasyon, na naubos ang lakas ng sibat bago lumipat sa kanyang espada upang lipulin ang natitirang mga kaaway. Kalmadong lumingon si Liu Shu sa pinuno, napapalapit kasama ang iba pang nailigtas na mga estudyante, nagtataka kung ano ang nangyayari. May mga nag-aalala sa kaligtasan ni Liu Shu, ngunit nang lapitan siya ng pinuno para kausapin, kalmadong iniabot ni Liu Shu ang kanyang kamay, sinasabing siya ang may-ari ng lahat ng armas, na nagpagalit sa pinuno at nagdagdag ng negatibong puntos para sa kanya. Sinimulan ni Liu Shu na tipunin ang lahat ng sandata, at tinanong ng pinuno kung siya si Liu Shu. Nagtataka, tinanong ni Liu Shu kung paano nalaman ng pinuno ang kanyang pangalan. Ipinaliwanag ng lider na dalawang estudyante mula sa Luo City Special Class ang nagbanggit sa kanya, na tumutukoy sa mga unang nailigtas ni Liu Shu. Handa sa laban, nanindigan si Liu Shu, ngunit siniguro sa kanya ng pinuno na wala silang balak makipaglaban. Ordinaryong mandirigma lang sila ng Heavenly Network at walang kalaban-laban sa kanya. Nagpasya si Liu Shu na ibigay na lang sa kanila ang mga espada, ngunit iginiit ng pinuno na hindi sila kailangan ng anumang armas o baluti. Kumalma si Liu Shu at tinanong kung sila lang ang kumikilos na kinumpirma naman nila. Tinatanong ni Liu Shu kung bakit hindi nila inilabas ang zombie cavalry at kung saan sila nagtatago. Hindi makasagot ang pinuno kaya tinanong ni Liu Shu kung ano ang plano niya sa lahat ng armas na nakalap niya dahil hindi naman niya magagamit ang mga ito mag-isa. Sa sandaling iyon, dumating ang mas maraming estudyante, at nagkaroon ng magandang ideya si Liu Shu. Inihayag niya na ibinibenta niya ang mga sibat, espada, at baluti sa sinumang interesado, itinuturing ang mga ito bilang pinakamahusay na sandata kailanman sa halagang 999 yuan bawat isa, batay sa unang makarating, unang mapagsilbihan. Pero napagtanto ni Liu Shu na walang pera, kaya walang makakabayad. Nilapitan siya ng isang estudyante at humingi ng espada. Nakita ni Liu Shu ang isang mahalagang jade pendant sa estudyante at nag-alok na ipagpalit ito ng espada. Galit na tumanggi ang estudyante, at nawala ng negatibong puntos kay Liu Shu. Nagbubulungan ang mga mag-aaral at opisyal sa isa't isa tungkol sa kung ano ang gagawin. Lumapit ang isang opisyal kay Liu Shu na may dalang relo na nagkakahalagang 12,000 yuan, at inalok na ipagpalit ito sa isang espada. Tinanggap ni Liu Shu nang walang pag-aalinlangan, ipinagpalit ang espada para sa relo.
Patuloy na nagbebenta si Liu Shu habang ipinagpapalit ng mga opisyal ang iba't ibang bagay para sa mga armas, na nagresulta sa isang tumpok ng alahas, na ikinadismaya ng pinuno. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, pagod sa paglalakad. Habang masayang nagkakanta-kanta si Liu Shu tungkol sa kanyang mga benta, nagpasya silang magpahinga para sa gabi, ngunit biglang hamangin ng malakas at may paparating na banta. Binalaan ng pinuno ang lahat na manatiling mapagmatsyag habang may mga aninong lumilipad sa paligid nila sa hangin. Naramdaman ni Liu Shu na ang enerhiya mula sa mga multo ay parang enerhiya ni Jiaoyu. Nararamdaman niya ang pagtugon ng espada sa kanyang mapa ng kalangitan sa presensya ng multo at nagpupumilit na mapanatili itong nakapaloob. Habang nakikipagbuno siya rito, kumikinang ang kanyang mga mata at nakikita ng mga multo na nagliliyab siya sa enerhiya ng espiritu, na nagiging sanhi ng kanilang pagtakas. Nalilito ang lahat sa biglang pag-urong pero ngumiti si Liu Shu. Alam niyang siya ang dahilan kung bakit sila tumakas. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at sa wakas ay nakarating sa pinakagitna ng mga guho, na nagdulot ng pakiramdam ng ginhawa at tagumpay sa lahat. Sa loob ng kuweba, sinimulang ibenta ni Liu Shu ang natitirang mga armas sa iba pang mga opisyal at estudyanteng nagtipon sa paligid. Lumapit sa kanya ang isang estudyante mula sa ibang klase, umaasang makilala ang master na tinalo ang mga cavalry zombie, ngunit napagtanto na si Liu Shu pala ang nagbibenta ng mga armas. Bigo, nagsimulang magpalitan ng mga armas ang mga mag-aaral sa isa't isa. Sinisingit ng kaklase ni Liu Shu ang sarili sa karamihan at sinasabing nais siyang makilala ng pinuno ng Heavenly Network. Nilapitan niya ang mga opisyal, na pinalamutian ng alahas, na ikinainis ni Roman 11 Fei at ng pinuno, na nagulat sa mga ginawa ni Liu Shu. Ipinakilala siya ni Roman 11 Fei kay Zhang Yutang, isang opisyal ng Class C na namamahala sa mga guho sa panahon ng kanilang paglagi. Kinikilala ni Zhang sina Liu Shu at isa pang estudyante, si Cao, dahil sa pagiging natatangi nila sa kani-kanilang grupo at binabanggit na kakailanganin nila ang kanilang tulong. Inatasan niya si Liu Shu na itigil ang pagbebenta ng mga sibat, na sinang-ayunan ni Liu Shu, ipinapakita ang mga alahas na naipon niya. Kasama ang mga opisyal at si Cao, lumapit sila sa isang butas sa kuweba. Si Zhang ay naglalabas ng enerhiya mula sa loob at nag-uulat na ang butas ay 100 metro ang lalim na may kuweba sa loob. Binalaan niya sila na ang pagkasir na ito ay mas malaki at mas kakaiba kaysa sa anumang nakatagpo nila, na humihimok sa kanila na maging maingat. Inutusan ni Zhang ang isang opisyal na gumawa ng hagdan pababa sa kuweba gamit ang kanyang kakayahan sa lupa, sinundan ng mga marka sa mga dingding upang maliwanagan ang daan. Bumaba sila, at namangha si Liu Shu nang makakita ng liwanag sa ibaba na hindi nakikita mula sa itaas. Isang malakas na bagzo ng hangin ang sumusulong pataas mula sa ilalim ng kuweba, na nagiging sanhi ng pagningning ng dibdib ni Liu Shu habang tumutugon ang kanyang espada sa hangin. Hinihimok sila ni Lei Yishao na magpatuloy. Sa ilalim ng kuweba, pumasok sila sa isang maliwanag na lugar at dinala sa harap ng isang sinaunang kastilyo. Isang hukbo ng mga zombie ang lumabas mula sa tarangkahan ng kastilyo, pinangunahan ng kapitan ng kabalyerya na may natatanging sibat. Ipinahayag niya na hindi sila makakatakas at kailangang manatili. Hinahamon siya ni Lei Yishao, sinasabing mananatili lamang sila kung papayagan silang makapasok sa kastilyo, na nagtatakda ng tensyonadong pagtutuos. Inatasan ni Lei Yishao ang mga opisyal na kausapin ng kapitan ng kabalyerya, palihim na umaasang makuha ang sibat ng kapitan, na posibleng ang mata ng porma sayon, upang mawala ang mga guho at makakuha ng papuri. Si Lei Yishao ay sumusugod ng may bilis na parang apoy, ngunit ipinagtatanggol ng kapitan ang sarili gamit ang kanyang sibat, na nagresulta sa isang matinding paglalaban. Ang mga pagsisikap ni Lei Yishao ay lumalamang sa kapitan, at nang hamupa ang usok, nakatakas ang kapitan sa pag-atake, ngunit napatay ang kanyang kabayo, lalo siyang nagalit. Hindi natinag, tinutukso siya ni Lei Yishao, lalo pang pinapainit ang kanyang galit. Samantala, inilunsad ng mga opisyal ang kanilang pag-atake sa hukbo ng mga zombie, at nagsimula ang labanan. Si Liu Shu, na walang interes sa labanan, ay nagpasya na maghanap ng kayamanan sa halip na sumali sa labanan. Nang nagtatago-tago sa gitna ng kaguluhan, nakapasok siya sa kastilyo. Si Liu Shu ay sumusulong papasok sa kastilyo, ang kanyang espada ay kumikinang bilang tugon sa paligid, na naglalagay sa kanya sa mataas na antas ng pagkaalerto.
Naramdaman niyang may nanunood sa kanya, nanatili siyang mapagmatsyag at patuloy na nag-e-explore. Pagpasok sa isang silid, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Liu Xiaoyu sa kanyang display screen. Pinapagalitan niya ito dahil sa pagiging huli nito at nag-aalala siya sa kanya, na nagbigay kay Liu Shu ng ilang negatibong puntos. Nagtataka siya kung kaya't nag-aalala si Liu Xiaoyu na hindi siya makatulog. Habang pinag-iisipan niya ito, isang multo na sumusunod at nanunood sa kanya ang nagtangkang ambusin siya. Mabilis na nakaiwas si Liu Shu sa atake, yumuko pa habang lumalabas ang kanyang espada mula sa kanyang katawan, tumutusok at nagpapatay sa multo. Habang lalong papasok sa kastilyo, nakakita si Liu Shu ng isang mabalahibong kaibigan na nakasakay sa kanyang balikat. Habang papunta sila sa sentro ng lungsod, binuksan niya ang isang pinto, sa pag-aakalang may demonyo sa loob. Sa bulwagan, nakita ni Liu Shu na may nakahanay na mga estatwa ng mga mandirigmang samurai. Sa paghanga sa kanilang mga sibat, pinag-iisipan niyang ibenta ang mga ito. Habang papalapit siya sa isang estatwa, may naramdaman siya sa likuran niya at lumingon para makitang nabubuhay ang mga estatwa, nagniningning na pula ang kanilang mga mata. Ang estatwang pinakamalapit sa kanya ay gumagalaw ng nakakatakot, at ang iba sa silid ay nagsisimulang magtipon sa paligid niya, naghahanda sa pag-atake. Inihahanda ni Liu Shu ang kanyang sibat at lumalabas din ang kanyang espada, handa na para sa labanan. Gayunpaman, nang mapansin ng mga estatwa ang kanyang espada, bumalik sila sa kanilang posisyon. Nang makita ito ni Liu Shu, isinantabi niya ang kanyang sibat at mas hinawakan ang kanyang espada. Nilapitan niya ang estatwang pinakamalapit sa kanya at hiniling ang sibat. Pero tumanggi ang estatwa at ang pagsuway nito ay nagbigay kay Liu Shu ng ilang negatibong puntos. Tinakot niya ito ng kanyang espada, at binitawan ng estatwa at kinuha ni Liu Shu ang sibat. Inuulit niya ito sa iba pang mga estatwa hanggang sa makolekta niya ang lahat ng mga sibat. Sa dulo ng bulwagan, nakahanap si Liu Shu ng mesa na may nakasulat na scroll na naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang ruta ng pagtakas, na kanyang binasa. Samantala, ang kapitan ng kabalyerya, na nakikipaglaban pa rin kay Lei Xiao, ay biglang tumigil sa pakikipaglaban at nagmadaling pumasok sa kastilyo, iniwan ang kanyang sibat sa direktor. Naiinis si Lei Xiao na hindi ang sibat ang sentro ng pormasayon, dahil hindi nawala ang mga guho. Ang kapitan ng kabalyerya ay nagmamadaling pumasok sa bulwagan, na humihiling na malaman kung ano ang nangyari sa kanilang mga sibat mula sa mga estatwa. Nang makita si Liu Shu sa dulo ng mesa, dali-dali siyang lumapit sa kanya upang pigilan itong hawakan ang selyo. Habang itinataas ni Liu Shu ang selyo, naabot siya ng kapitan ng kabalyerya sa sandaling mahulog ang selyo sa kamay ni Liu Shu. Tila tumigil sandali ang oras habang ang selyo ay sumisipsip sa dibdib ni Liu Shu, at lahat sa paligid nila ay nagsimulang masipsip sa kumikinang na selyo. Halos malampasan ng hukbo ng mga zombie ang mga opisyal, ngunit tumigil ang oras at naglaho ang lahat. Ang kastilyo, ang guho, at lahat ng nasa loob nito ay nagsisimulang mabulok, nawawala sa selyong hawak ngayon ni Liu Shu. Kinuha niya ang sibat para sa kanyang sarili, tinitiyak na hindi ito maging abo kasama ang iba pang bahagi ng guho. Bumalik sa totoong mundo, nagsimulang mawala ang hamog sa bundok, at lahat ng taong nasa loob ng guho ay nagsimulang muling lumabas. Malaking ginhawa ang nararamdaman ng mga nakaligtas habang yakap-yakap nila ang kanilang mga kaibigan, nagpapasalamat na buhay pa sila. Naglagay ang mga opisyal ng kampo upang gamutin ang mga nasugatan at mang-alap ng impormasyon tungkol sa kaligtasan ng lahat. Abala si Roman Shifei sa pagtatalo ng datos nang biglang dumating si Zhang, nag-aalala dahil hindi makita si Liu Shu. Galit na ipinagtatanggol ni Roman Shifei ang sakripisyo ni Liu Shu at iminumungkahi na hanapin ni Zhang ang bangkay nito. Sa ikinagulat ng lahat, pumasok si Liu Shu na puno ng hiyas at may dalang ilang sibat, na nagpagulat at nagpalito sa lahat. Lumapit si Zhang para batiin siya, gumaan ang pakiramdam nang makitang ligtas si Liu Shu. Ipinaliwanag ni Liu Shu na inutusan siya ni Cao na magparehistro at ibalik ang kanyang mga armas. Pupunta siya para ihatid ang dalang sibat, at hindi sinasadyang nabasag ang mesa dahil sa bigat nito habang nagpaparehistro. Pagkatapos, naglakad si Liu Shu para hanapin si Liu Xiaoyu, na maraming negatibong puntos dahil sa kanyang negatibong emosyon.
Nakita niya ang paboritong balot ng merienda ni Liu Xiaoyu sa lupa at tumangala para makita itong nakaupo sa isang sanga ng puno. Inaabot niya ang kamay niya para yakapin, pero tumalon siya sa mukha nito. Sinusubukan ni Liu Shu na kausapin siya, sinasabi sa kanyang dapat sana ay naghintay siya sa kanya sa bahay, ngunit hindi siya pinansin nito at sinuri ang kalagayan niya, nasiyahan na maayos siya. Pinulot niya ang balot ng kanyang merienda at yumuko si Liu Shu para maging kahanay niya. Tumulo ang luha niya sa ginhawa, masaya na maayos siya at hindi nasaktan. Pagkatapos ay hinayla niya ito pauwi, kung saan nagayos si Liu Shu. Sinara niya ang bintana at pinakiusapan si Liu Xiaoyu na tawagin ang kriminal na nasa antas D, na ginawa naman niya. Gamit ang kanyang kapangyarihan, lumikha si Liu Shu ng dalawang perlas, isa madilim at isa maliwanag. Tinanong ni Liu Xiaoyu tungkol sa kanila, at ipinaliwanag ni Liu Shu na pinapahusay ng mga perlas ang mga katawang enerhiya. Ang madilim na perlas ay ginawa ng kanyang espada mula sa mga enerhiyang nasipsip ng mga multo sa mga guho, habang ang maliwanag na perlas ay nagmula sa isang espesyal na multo na kanyang nakilala. Nagpasya si Liu Shu na subukan ang madilim na perlas sa katawang enerhiya ng kriminal na nasa antas D. Sa sandaling ipinakain niya ito sa kanya, sumigaw ang lalaki at ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng husto, na nagdulot sa kanya ng walang kontrol na pagtawa. Nagulat si Liu Shu sa bilis ng pagtaas ng kapangyarihan ng lalaki dahil sa perlas. Gayunpaman, hindi natutuwa si Liu Xiaoyu, sinasabing sinira siya ni Liu Shu sa walang tigil na pagtawa. Tinawagan niya ulit ito, na nagpapawala sa lalaki, sa pagtatangkang pasayahin siya. Ipinakita ni Liu Shu ang isa pang regalo, 2 prutas na nakuha niya mula sa mga guho. Natuwa si Liu Xiaoyu dito, at sabik niyang kinain ang mga ito. Ang mabalahibong bagay na sumusunod kay Liu Shu ay lumabas mula sa kanyang likod papasok sa silid at nagsimulang tumahol sa kanya. Nahanap niya itong kaibig-ibig at niyakap ang cute nitong mukha. Tinanong si Liu Shu kung paano niya ito nakuha. Ipinaliwanag niya na kaibigan niya ito na nakilala niya sa mga guho, isang matalino. Nagpasya si Liu Xiaoyu na pangalanan ang malambot na Little Fiery Zoo matapos itong asarin ng iba't ibang pangalan. Binibigyan niya ito ng chip, at humihinto ang malambot na hayop sa kanyang mga kalokohan para tamasahin ang merienda. Inilagay niya ito malapit sa bag ng chips, nangangako ng mas maraming chips kung magiging masunurin ito, at masunurang sumang-ayon si Little Fiery Zoo. Namangha si Liu Shu kung gaano kadaling nasundan siya ng mga mabalahibong hayop sa pamamagitan lamang ng mga chips. Sinusuri ni Liu Shu ang selyo mula sa guho sa kanyang silid at natuklasan ang pambihirang kakayahan nito. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, inilalabas niya ang kanyang kamalayan sa selyo, kung saan nararanasan niyang lumipad sa kalapit na tanawin, na kontrolado ng kapangyarihan ng selyo. Napagtanto niya na ito ay isang banal na artipakto na kayang obserbahan ang daigdig at manipulahin ang aura. Sa pagmumuni sa interes ng general ng kabalyeriya sa selyo, ikinalulungkot niya na hindi niya ito direktang nagamit. Napansin niya ang pangalawang selyo sa loob ng una, na umiikot sa kadiliman. Nagtataka, pumasok siya rito kasama ang kanyang kamalayan at natagpuan ang sarili sa isang malawak na espasyo. Doon, natuklasan niya ang mga nakatagong sibat at isang malaking, saradong pinto na nagpapakita ng sirang kastilyo. Determinado, itinutulak niya ang pinto, nagagawa itong buksan ng bahagya. Sa pagtingin niya sa loob, nakita niya ang kastilyo at napagtanto na maaari niya itong pasukin kailanman palakasin niya ang kanyang kakayahang buksan ng lubusan ang pinto. Ang pagtuklas na ito ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa para sa mga susunod na paggalugad sa pamamagitan ng selyo. Mamaya, binasa ni Liu Shu ang isang papel na naglalaman ng aplikasyon ni Liu Xiaoyu, at nag-alala para sa kanya. Gayunpaman, nagpasya siyang pasayahin ang sarili sa pamamagitan ng paglalaro ng loto sa kanyang display screen sa bawat pagkakataon, kahit na nagtatapos siyang makakuha ng stinky tofu, na nagbigay sa kanya ng pagkabigo. Patuloy siyang nagtatangka, pero puro mangkok ng pagkaing hindi niya kailangan ang nakukuha niya. Nanghihina ang loob matapos ang maraming pagtatangka, humiga siya sa kanyang kama, umaasang maswerte sa susunod. Gamit ang kanyang binti para pindutin ang pindutan sa pagkakataong ito, nagbago ang kanyang swerte. Nanalo siya ng perlas na mukhang prutas ng dagat. Kinokonsumo niya ito, at sandaling humihinto ang oras.
Isang puting bituin ang bumagsak mula sa kalawakan patungo sa daigdig at pumasok sa kanyang katawan, nagbigay liwanag sa kanya. Nasa ibang kalawakan siya, maulap at maulap, nasisiyahan sa ginhawa ngunit nadidismaya kapag hindi nagtatagal. Determinado, sinubukan niya ulit. Lumabas si Liu Shu kung saan nakaupo ang matandang lalaki. Nagpalitan sila ng pagbati, kinikilala na matagal na silang hindi nagkikita. Sinabi ni Liu Shu na ang kanyang pagsasanay sa matandang lalaki ang nakatulong sa kanya upang mabuhay sa mga guho, at sinabing magkakaproblema siya kung wala ito. Nagtatanong si Liu Shu kung ano ang ipinaglalaban nila dahil interesado siyang sumali sa organisasyon. Ipinaliwanag ng matandang lalaki na ang samahang pangkalangitan ay nakikipaglaban upang pangalagaan ang mga interes ng sangkatauhan at naglalayong makamit ang kapayapaan sa mundo. Kinukot siya ni Liu Shu ang ideya na ikinainis ng matandang lalaki at nagbigay kay Liu Shu ng ilang negatibong puntos. Nilinaw ni Liu Shu na hindi niya siya tinutukso, ngunit naniniwala siyang ang tunay na kapayapaan ay subjektibo tulad ng para sa kanya. Sapat na ang mapayapang pamumuhay kasama si Liu Xiaoyu. Kinuha ng matandang lalaki ang espada ni Liu Shu at umalis, ipinaliwanag na kung lahat ay lalaban tulad niya, lahat ay magsusunod sa kanilang sariling kapalaran. Gayunpaman, may mga taong nagmamalabis sa kapangyarihan, nagiging walang batas, at nananakot sa iba. Tayunin ng organisasyon na balansehin ang lakas at kahinaang ito. Binanggit ng matandang lalaki na magsisimula na silang magsanay sa paggamit ng espada, ngunit pinayuhan niya si Liu Shu na sundin ang landas ng paglinang sa kanyang espiritual na katawan, na mahalaga sa kanilang pagsasanay. Ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng pagpapalabas ng enerhiya ng espada sa kalangitan, na nagiging sanhi ng panandaliang pag-ulan. Ibinibigay niya ang kredito nito sa paggamit ng Seven Seas Snow Mountain, na may kaugnayan sa pagkaing dagat na kinain ni Liu Shu. Nagtatanong si Liu Shu kung kailan siya magkakaroon ng sapat na pagsasanay. Ipinaliwanag ng matandang lalaki na masyado pang maaga at iminungkahi na mag-focus sa pag-iisip ng kailangang lakas. Naisip ni Liu Shu ang isang ulap ng ulan at nag-focus sa kanyang espada, na lumilikha ng isang maliit na ipo-ipo. Sumusulong siya, hinahati sa dalawa ang isang nalalaglag na dahon, at namangha sa kanyang pag-unlad. Bumalik sa loob si Liu Shu at nakita niyang kakagising lang si Liu Xiaoyu. Tinanong niya kung sino ang kausap nito, at sinabi nitong umupo siya, ibinabahagi ang magandang balita na maaari na siyang magsimulang mag-aral. Malakas na nagprotesta si Liu Xiaoyu, iginigiit na hindi magandang balita iyon at hindi siya pupunta. Sinasabi ni Liu Shu na nakatira na siya sa kanya mula nang tumakas siya sa ampunan, kaya nilang bilhin ang kanilang kailangan, at hindi siya maaaring manatili sa bahay buong araw. Pumayag si Liu Xiaoyu dahil ayaw niyang mawala ang paborito niyang pagkain. Natuwa si Liu Shu na nagtagumpay ang kanyang estratehiya. Dinala ni Liu Shu si Liu Xiaoyu sa bago nitong paaralan, kung saan nagreklamo si Liu Xiaoyu na parang pambata ang bag na ibinigay niya. Sinabi niya sa kanya na tumigil sa pag-aalala, na nagpapaalala sa kanya na lahat naman ay may school bag. Lumapit siya at bumulong sa kanya na huwag ipakita ang lakas niya o makipag-away sa mga kaklase niya. Nang may pag-aalinlangan, pumayag siya, nakasimangot pa rin. Tiniyak ni Liu Shu sa kanya na darating ang tamang panahon para maipakita niya ang kanyang mga kakayahan. Sa sarili niyang paaralan, mainit na tinanggap ni Roman Shifei si Liu Shu at nagpasalamat sa pagsali niya sa organisasyon. Inihayag niya na si Liu Shu ay direktang itataas sa ranggong tenyente dahil sa kanyang mga kontribusyon sa pagkasira, na nagpasabik kay Liu Shu sa posibilidad ng mas mataas na sweldo. Sorpresahin siya ni Roman Shifei sa mainit na pagyakap, na tinatanggap siya bilang bagong kasamahan. Si Roman Shifei ay pagkatapos ay pumunta upang batiin si Cao at ang iba. Nagulat si Liu Shu, dahil ito ang unang pagkakataon na may nagpakita sa kanya ng ganitong init at pagtanggap. Si Lei Yishao ay umakyat sa plataporma, at tinawag ni Roman Shifei ang mga estudyante na pumila. Malugod na tinatanggap ni Lei Yishao ang mga ito sa pundasyon at sinimulan ang kanyang talumpati, bagaman natitasid siya sa kanyang mga linya at kumuha ng papel upang basahin. Ibinibigay niya ang talumpati, binabanggit ang kasaysayan ng pundasyon at binibigyang diin ang mga hamon sa hinaharap. Hinihimok silang magpatuloy sa kabila ng mga panganib, binibigkas ni Lei Yishao ang panunumpa, na sinasabi ng lahat ng mag-aaral, bagaman ang ilan ay kinakabahan.
Nagpaalam siya sa kanila at bumaba mula sa plataporma. Patuloy ni Liu Shu ang kanyang pagsasanay kasama ang matandang lalaki, na nagpakilala sa kanya sa mga pamamaraan ng Dayanzi na kilala sa kanilang malaking epekto na may kaunting pagsisikap. Inihahambing ng matandang lalaki ang mga pamamaraang ito sa isang tutubi na nagdudulot ng mga alon sa isang ilog sa kabila ng pagiging magaan nito. Masipag na nag-eensayo si Liu Shu sa pag-indayog ng espada ayon sa itinuro, nakatuon sa ulap na cumulus sa loob ng maulap na kaharian. Sa simula, agresibong tumutugon ang ulap, ngunit nagpupersige si Liu Shu at nagsisimulang makontrol ang mga paggalaw nito. Sa kabila ng kanyang pag-unlad, naging hamon pa rin ang ganap na pagmaster ng cloud. Pinayuhan siya ng matandang lalaki tungkol sa kailan ganing pasensya, sinasabing ang pagmamanipula sa isang ulap na cumulus upang umulan ay hindi madaling gawain. Nagmumuni-muni si Liu Shu sa kaibahan ng paggamit ng lakas sa pisikal na pagsasanay sa espada at ang maselang kontrol na kailangan para sa pagmamanipula ng ulap. Ibinahagi ng matandang lalaki ang kanyang paniniwala na takot ang mga tao noong nakaraan sa araw ng pagbagsak ng ulap, na nakakagulat na nakita ni Liu Shu na kapanabik sa halip na nakakatakot. Hindi natinag sa kakaibang pananaw ni Liu Shu, patuloy pa rin ang matandang lalaki sa pagsasanay sa kanya sa mga pamamaraan ng paggamit ng espada. Magkasama silang pumasok sa kaharian ng ulap, kung saan kahangahangang na kontrol ni Liu Shu ang mga ulap, matagumpay na nakatawag ng ulan. Sa totoong mundo, ang paghampas ng espada ni Liu Shu ay lumilikha ng malakas na alon, na nagpapakita ng mahusay na pamamaraan sa martial arts. Kinikilala ng matandang lalaki ang tagumpay, humanga sa pag-unlad at kasanayan ni Liu Shu. Nagtatanong si Liu Shu kung ano ang kahulugan yon, dahil hindi siya pamilyar sa salita, na nagdulot sa kanya ng ilang negatibong puntos mula sa matandang lalaki. Nang magtanong si Liu Shu ng malakas kung bakit niya kayang gawing ulan ang mga ulap, pinayuhan siya ng matandang lalaki laban sa labis na pagmamalaki, na ipinaliwanag na may mga susunod pang hakbang na naghihintay sa kanya, tulad ng paggawa ng ulan na maging ilog, at ng ilog na maging karagatan. Ipinaliwanag niya na ang Seven Seas Snow Mountain ay patuloy na nagbabago, na nangangailangan ng patuloy na pagsasanay. Puno ng pasasalamat, tinanggap ng matandang lalaki ang alok ni Liu Shu na isama si Liu Zaiwei sa isang paglalakbay sa tag-init, dahil pagod na siya sa pagbabasa ng libro buong araw. Sumakay sina Liu Shu at Liu Zaiwei sa bus para sa kanilang biyahe. Nakita ni Liu Shu ang isang kakilala, ang pari, pero hindi sila nag-usap. Masayang naupo si Liu Zaiwei sa kanyang upuan. Pumasok ang isang grupo na tila may problema kay Liu Shu, na makikita sa kanilang mapanlate na tingin. Kapag puno na ang bus, nagpapakilala ang tour guide at binabalangkas ang biyahe, bibisitahin ang bundok Ryu, magkakamping sa malapit na lawa, at pagkatapos ay aakyat sa bundok. Sinusuri ni Liu Shu ang kanyang kakilala, na nakatuon sa isang compass sa kanyang mga kamay. Ibinahagi ng tour guide sa kanila ang alamat ng bundok Ryu. Pagdating sa lawa, nagtayo ang lahat ng tolda. Nakatitig sina Liu Shu at Liu Zaiwei sa lawa. Tinanong siya ni Liu Shu tungkol sa kanyang pinakamasayang sandali, at sa una ay binanggit niya ang pagkakita sa pagbili niya ng gulay at pagluluto ng hapunan. Nang pilitin siyang maging seryoso, inamin niya na ang magkasamang pagkain ang tunay niyang kaligayahan. Umiti si Liu Shu, na naaalala ang kanilang magkasamang pagkain bilang pinakamasayang panahon din niya. Biglang may naramdaman siya at lumingon para makita si Liang Qi na dumaraan sa kanila sakay ng motorsiklo. Nagtataka siya kung saan patungo ang magic performer, napapansin na hindi pa siya nahuhuli ng dragnet at nararamdaman na tumaas ang lakas ni Liang Qi. Nang tanungin ni Liu Zaiwei kung ano ang problema, pinawalang bahala ito ni Liu Shu, sinasabing walang nangyari. Gabi na, at sinamahan ni Liu Shu si Liu Zaiwei papunta sa kanyang tolda, kahit na nagprotesta si Liu Zaiwei na parang bata siya na may patakaran sa pagtulog kahit sa labas. Habang nag-aayos sila, napansin ni Liu Shu ang isang karawan ng mga sasakyan na dumaraan, sakay si Liang Qi at ang dating kakilala nito. Nagtataka, nagpasya si Liu Shu na sundan sila sa isang malinis na lugar sa unahan kung saan nakaparada ang mga kotse. Nagtataka siya kung may posibleng guho sa lugar na iyon. Pinag-iisipan niyang iulat ang sitwasyon pero nag-aatubili siya. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Zhang, tinanong kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ni Liu Shu na dinala niya si Liu Zaiwei sa isang paglalakbay,
At sinabi sa kanya ni Zhang na may balitang lilito na mga guho sa lugar sa lalong madaling panahon. Nagsisiyasat ang organisasyon, at malapit na nilang hanapin si Liu Shu para sumali sa kanila. Binanggit ni Zhang na ang mga mag-aaral mula sa klase ng Deyuan na mahusay ang pagganap ay pinayagang makapasok sa mga guho. Tinanggap ni Liu Shu ang alok, sa pagdadahilan na dahil naroon na siya, mas mabuting sumali na lang siya sa kanila. Kinabukasan, nagtalo ang ilang pasahero sa tour guide tungkol sa biglang pagtatapos ng biyahe. Hinihingi nila ang refund, pero ipinaliwanag ng gabay na ang ahensya ng paglalakbay lang ang pwedeng mag-issue ng refund. Lumapit sina Liu Shu at Liu Zaiwei sa grupo, at tinanong ng tour guide kung saan sila pupunta. Ibinunyag ni Liu Shu na pupunta sila sa Chalk Salt Lake at binanggit ang paparating na guho, na ikinagulat ng iba. Si Liu Shu, Liu Zaiwei, at Zhang ay nagpatuloy sa pagtawid sa barikada patungo sa lawa. Sa simula ay pinahinto ng gwardya si Liu Zaiwei dahil sa kawalan ng tamang dokumento, ngunit nagpakita si Zhang ng dokumento na nakumbinsi ang gwardya na payagan silang dumaan matapos itong beripikahin sa kanyang nakatataas. Dumating sila sa kampong itinayo sa tabi ng lawa, at humanga si Liu Zaiwei sa mga paghahandang ginawa para sa operasyon sa mga guho. Kinabukasan, nagtipon ang mga practitioner mula sa isang karibal na organisasyon upang lumahok sa operasyon ng pagkasira upang pasukin ito. Kinakausap sila ng pinuno, inaanunsyo ang nalalapit na pagbubukas ng bagong guho at itinalaga ang sarili bilang kanilang pinuno. Ang kanilang layunin ay alisin ang anumang hadlang sa mga guho at sirain ang Formation I. Naghahanda ang lahat, at nagsisimula silang pumasok sa mga guho sa pamamagitan ng ulap. Pinayuhan ni Liu Shu si Liu Zaiwei na kung sakaling magkahiwalay sila sa mga guho, pumunta siya sa gitna ng mga guho kung saan sila magkikita. Pagkatapos ay pumasok sila sa ulap. Masaya si Liu Zaiwei na sa wakas ay makipaglaban na kasama niya. Lumalabas si Liu Shu sa mga guho, at natagpuan ang sarili sa isang kagubatan. Nagsimulang magreklamo ang iba pang mga profesional tungkol sa kakaibang kapaligiran. Naaalala ni Liu Shu ang payo ni Zhang tungkol sa pabago-bagong lakas espiritual sa mga guho, at hinanap ang mas makapal na lakas na nauugnay sa gitna ng guho, na kanyang natagpuan. Sinundan ang kanyang grupo hanggang sa paglubog ng araw, nakarating sila sa isang malinis na lugar sa kagubatan at nagpasya na magpatuloy upang hanapin ang isa pang grupo. Iminungkahi ni Liu Shu na magkampo doon, dahil napansin niya ang mga buto ng hayop at kakaibang mga puno, ngunit binaliwala nila ang kanyang mga alalahanin at nagpatuloy nang wala siya. Naiwan si Liu Shu, nagbabala sa kanila na tumakbo kung makaharap sila ng panganib, at nag-aalala kay Liu Zaiwei. Samantala, hinahanap ni Zaiwei sa kagubatan si Liu Shu at nakatagpo ng mga hayop. Humihis sa kanya ang pusa, pero nagpapakyut siya rito. Biglang lumapit ng agresibo ang isang malaking baboy ramo, pero tinawag niya ang kanyang bantay, isang lalaki mula sa Class D, na tumawa at tinakat ang baboy ramo. Pagsapit ng umaga, naamo na niya ang baboy ramo at sinasakyan ito. Nang makasalubong ang isang grupo na namangha sa kanyang mga kasanayan, sinabi niyang siya ang taga-kontrol ng mga hayop. Tinanong niya kung nakita nila si Liu Shu at nagpunta sa direksyong itinuro nila. Si Liu Shu, na nakaupo sa isang sanga, ay nakakita ng isa pang grupo na papalapit. Naghahanap sila ng ligtas na lugar para magkampo bago lumubog ang araw. Nakikinig si Liu Shu sa kanilang pag-uusap at iniisip kung paano makakakuha ng mga negatibong puntos mula sa kanila. Habang nagtatayo sila sa isang bukas na espasyo, nagbabala ang kanilang pinuno tungkol sa papalapit na mga hayop, ngunit si Liu Shu pala iyon habang nagpapakita siya. Nang tanungin kung saan siya nagmula, nagbibiro siya na lumipad mula sa silangan, na nakakainis sa grupo at nagbibigay sa kanya ng negatibong puntos sa kanyang display screen. Sa pagmumuni sa kanyang naipong puntos, napagtanto niya na isang pangalan ang nakasulat sa numero, na nagpapahiwatig ng posibleng especially iya. Sumali sa grupo sa kanilang paglalakbay, nag-estratehiya si Liu Shu kung paano mahuhuli ang especially iya. Sa pag-iisip kung paano sila mapapababa ang kanilang pagbabantay, nang halos tumalo ng isang leopardo sa isang practitioner, agad na kumilos si Liu Shu, na nagligtas sa binata. Pinagdudahan ng pinuno ng grupo at dalawang opisyal ang mga ginawa ni Liu Shu. Ipinaliwanag niya na tinaboy niya ang hayop sa halip na patayin ito, dahil magiging malupit iyon, na nagdulot ng iba't ibang reaksyon ngunit mas maraming negatibong puntos.
Ang kanyang screen ay nagpapakita ng kanyang naipong puntos, ngunit pagkatapos ay nakita niyang isa sa mga opisyal ang may numero bilang pangalan. Suspect ni Liu Shu na baka sila ang especially iya. Nasisiyahan si Liu Shu sa kanyang mabahong tofu habang mahigpit siyang binabantayan ng especially iya. Hindi nagtagal, inilunsad ng especially iya ang kanyang pag-atake, na nagpatulog sa lahat ng iba pa. Hindi alam ito ni Liu Shu, kaya hinanap niya ang especially iya. Habang tumatakbo siya sa kagubatan, sinubukan siyang bitagin ng mga baging, ngunit madali niya itong pinutol. Mula sa isang puno, tinawag ni Liu Shu ang especially iya, na gumalaw para umatake. Madaling nakalaban si Liu Shu, sinipa siya sa mukha at nataman ang baba niya. Inihayag ang tatak sa kanyang palad, tinawag ni Liu Shu ang kanyang sibat, na ikinagulat ng especially iya. Sa kabila ng pagtatangkang lumaban ng especially iya, naagawan siya ni Liu Shu ng sandata at itinapon sa lupa. Binato ng especially iya ng mga kutsilyo si Liu Shu, na nakaiwas sa mga ito at gumanti sa pamamagitan ng pagbato ng kanyang sibat, na bahagyang nakaligtaan ang especially iya at naputol ang puno. Nang nakasandal na sa puno ang especially iya, hinubaran siya ni Liu Shu ng kanyang damit at sandata, at hiniling na malaman kung ilan ang mga especially iya. Sinasabi ng especially iya na siya lang pero hindi siya pinaniwalaan ni Liu Shu, na nagpanggap sa especially iya na siya ay isang espesyal na ahente mula sa Skynet na ipinadala para hulihin ang mga especially iya, at na siya ang responsable sa pag-neutralize sa especially iya sa bundok. Inamin ng especially iya na may iba pang may mga codename, na nagbunyag na inutusan silang patayin si Chen Bailey. Ibinahagi niya ang lihim na kodigo para makipag-ugnayan sa iba, batay sa kanilang mga kodigo sa pangalan ng zodiac sign. Kinikilala ni Liu Shu na wala silang pag-asa kung mahuhuli sila ni Chen Bailey. Inamin ng especially iya ang kanilang misyon at humingi ng awa, na sinang-ayunan ni Liu Shu. Gayunpaman, bago pa man nila mapag-usapan pa, inatake ng mga baging at hinayla ang especially iya sa isang puno, sa kabila ng mga pagtatangka ni Liu Shu na iligtas siya. Nagising ang lahat, at natuklasan na nawawala si Guru Leilei, na hindi namamalayang naging especially iya. Nagpa siya ang leader na hanapin siya, at ilang estudyante ang nagboluntaryong tumulong. Sa kabila ng kanilang pagsisikap buong gabi, wala silang nakitang bakas niya at pagod na sila. Napilitang magpasya ang leader na itigil ang paghahanap upang maiwasan ang paglalagay sa panganib ng mas maraming buhay. Si Liu Shu, masaya sa mga puntos na nakuha niya mula sa especially iya, ay sinubukang buksan ang kanyang ikapitong bituin sa kanyang mapa ng kalangitan. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, sinipsip ng ikapitong bituin ang kanyang lakas ngunit hindi nagising, na nag-iwan sa kanya na galit at bigo. Binuksan ni Liu Shu ang kanyang mga mata, bigo, ngunit pagkatapos ay tumingin sa unahan mula sa puno na kanyang sinasakyan at nakita ang kaguluhan. Nagmamadaling pumunta siya sa lugar, gamit ang kanyang compass bilang gabay sa kakaibang espiritual na enerhiya. Pagdating niya doon, nakita niyang umiikot ang isang buhawi. Mabilis niyang tinakpan ang sarili ng sarili niyang enerhiya at sinubukang buwagin ang buhawi. Sa pagtulak sa hangin, naabot niya ang pinakagitna nito at winasak ito sa mga piraso, na itinapon sa kagubatan. Si Liu Shu ay patungo sa kinaroroonan ng manggagawa. Natutunaw ng nagbabagang hangin ang ilang sanga at sinisira ang anumang mapuntahan nito. Hinarap ni Liu Shu ang bigong mangkukulam, na gustong lumaban ngunit nakita niyang nasugatan siya sa pag-atake. Sinubukan ng caster na magpalabas ng isa pang buhawi kay Liu Shu, ngunit pinabagsak niya ito bago pa man mabuo. Tumakbo ang manghuhula habang hinahabol siya ni Liu Shu gamit ang kanyang espada. Sinusubukang atakehin ng manggagamot si Liu Shu sa isang bukas, ngunit mabilis ang espada at hiniwa ang mukha nito. Natakot, nakita ng manggagaway ang kanyang buhay na nagdaan sa kanyang mga mata, inisip ang kanyang sariling libing. Nanghihina siya sa sakit pero naghahanda ng sand bullet, itinapon ito kay Liu Shu. Sinusubukan ng espada na harangan ito ngunit hindi sapat ang bilis, at ilang butil ng buhangin ang nakalampas sa espada, halos tumatama kay Liu Shu. Nagsisisi ang caster sa pagmamaliit kay Liu Shu, na pagtanto na malakas siyang kalaban. Sa sandaling muntik na siyang tamaan ng isang bala, ginaising ni Liu Shu ang kanyang mapa ng kalangitan, natuklasan ang susunod na antas upang gisingin ang ikapitong bituin. Nagising ang bituin at lumipad patungo sa kanya,
nagbigay liwanag sa kanya at nagpakita bilang isang tungkod. Binuksan ni Liu Shu ang bituin habang naiintindihan niya ang mga emosyon ng kaluluwa, nararanasan ang kaligayahan, kalungkutan, galit, at takot ng sabay-sabay. Inihagis niya ang wand, na tumagos sa lahat ng sand bullets at tumama sa kalaban, na agad-agad ikinamatay nito. Nawala ang kaaway sa lupa, naging buhangin. Ang mga kaluluwa ng kaaway ay lumilipad sa hangin, at pinagmamasdan ni Liu Shu habang nararamdaman ng mga kalapit na espiritu ang pagkawala ng espiritu ng kaaway. Kinabukasan, sa wakas ay nakita ni Liu Jiaoyo si Liu Shu at natuwa siyang makita ito. Ipinaliwanag niya sa kanya ang mga detalye tungkol sa sitwasyon ng especially iya. Nakita nila ang ilang especially iya sa mga sanga ng puno na nagtatrabaho bilang bantay. Iminumungkahi ni Liu Jiaoyo na gamitin ang kanyang mga hayop para umatake, ngunit sinabi ni Liu Shu sa kanya na maghintay. Kailangan nilang malaman muna ang bilang at lakas ng mga especially iya, kaya nagpasya siyang mag-imbestiga. Tinanong niya kung paano sila mag-uusap, at plano niyang gamitin ang isang ardilya bilang tagahatid ng impormasyon. Paglapit sa kinaroroonan ng mga especially iya, nakita ni Liu Shu ang isang lalaking papalapit sa malinis na lugar. 3 bantay ang tumalon pababa, at nagbibigay ng senyales ang lalaki gamit ang kanyang mga kamay. Ginagaya ng mga bantay ang kanilang mga senyales, na nagpapakitang nakapasa siya at pinapayagang dumaan. Naaalala ni Liu Shu ang sinabi ng especially iya na ang code ay ang ikatlong digit ng kanilang zodiac sign, kaya nagtataka siya kung ano ang kanyang sariling code. Nagbalat kayo siya bilang isa sa kanila at lumapit sa malinis na lugar. Lumalabas ang bantay, at sinisimulan niyang gawin ang mga senyales, nag-aalala kung tama ang mga ito. Ginagaya ng tagamasid ang kanyang mga senyales, na nagpapahiwatig na nakapasa siya at maaaring magpatuloy. Pagpasok sa isang kuweba, lumabas si Liu Shu sa kabilang dulo, nakakita ng kulay rosas na tanawin at isang malaking kulay rosas na puno na siyang sentro ng mga guho. Nang makita niya ang iba, sumali siya sa kanila. Inihayag ng pinuno na sila ang unang nakarating sa mga guho, at idineklara ang tagumpay. Napagtanto ni Liu Shu na napakarami nila para kaya niyang harapin ang mag-isa. Naramdaman ni Liu Shu ang kanilang espiritual na enerhiya habang sinisiyasat niya sila. Napansin niyang may ilan na walang gaanong lakas, ang ilan ay nasa C-class at ang iba naman ay nasa D-class. Habang patuloy siyang naghahanap sa paligid, nakasalubong niya ang 4 na nag-aaral sa puno. Umiti siya habang nararamdaman na walang lakas espiritual ang 4 na ito. Tumingon siya para umalis pero nag-init ang kanyang pandama. Napagtanto niya na hindi kulang sa espiritual na lakas ang 4. Sa halip, hinaharangan nila ito at tila napakalakas. Isa sa kanila ang samuri sa puno, na nagbubunyag ng isang daanan sa kabilang panig na harang ng mga sanga at ugat, bawat isa ay mga 2 metro ang kapal. Ipinaliwanag niya na nagsasara ang puno sa araw at bumubukas sa gabi. Sinabi ng pinuno ng mga especially iya sa lalaki na hindi na sila makapaghintay hanggang gabi, dahil natatakot silang baka dumating na si Chen Bailey. Inutusan niya ang lalaki na pilitin buksan ang puno. Binato ng mga lalaki ng 2 fireballs ang puno, na nagdulot ng pagsabog. Kapag nawala na ang usok, ang butas na ginawa nila ay agad natatakpan ng mga ugat. Napagtanto nila na binabawasan ng halaman ang epekto ng kanilang kapangyarihan. Nakita ito ni Liu Shu at nagpasya na pinakamainam na ipagpaliban sila hanggang sa dumating si Chen Bailey. Biglang nakita ni Liang Qi si Liu Shu at nakilala siya. Tinawag niya siya, at nakilala rin siya ng iba. Nagtatanong ang leader kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Liang Qi kung paano niya sinubukang sunugin si Liu Shu, ngunit hindi ito naapektuhan. Binanggit ng pari na sinundan sila ni Liu Shu sa tour bus. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na palibutan si Liu Shu, habang binubunot ang kanilang mga espada sa kanya. Hindi sila pinansin ni Liu Shu at naglakad patungo sa pinuno, ngunit pinigilan siya ng mga lalaki. Ginagawa ni Liu Shu ang senadorios ng codename at sinasabing ginagamit niya si Lily bilang sagisag. Sinasabi niyang may mahalagang ire-report siya. Sigurado ang pinuno na bahagi siya ng kanila matapos kumpirmahin ng isa sa mga lalaki ang paglalarawan ni Liu Shu na may palayaw siya. Pinapayagan nila siyang magsalita. Sinabi ni Liu Shu sa pinuno na patay na si Chen Bailey, na ikinagulat ng lahat.
Nagtatanong ang pinuno kung paano niya nalaman, at sinabi ni Liu Shu na nakita niya ito gamit ang kanyang sariling mga mata. Ipinakita niya sa kanila ang puting buhangin na kinilala ng pinuno bilang puting buhangin mula sa malalim na dagat. Ipinaliwanag ni Liu Shu na isang lalaki ang nagbutas ng buhangin sa katawan ni Chen Bailey, na naging sanhi ng pagkamatay niya dahil sa pagkawala ng dugo. Tumakas ang lalaki matapos masugatan ng lumilipad na espada ni Chen Bailey, dala ang buhangin bilang patunay. Nagtatanong ang pinuno tungkol sa bangkay ni Chen Bailey, at sinabi ni Liu Shu na itinapon niya ito sa pool upang hindi ito mahanap ng organisasyon. Malakas na tumatawa ang pinuno at inihayag sa mga tao na patay na si Chen Bailey, at nagalak sila. Sinabi niya kay Liu Shu na sumunod sa kanya mula ngayon at nangako siyang gagantimpalaan siya kapag bumalik sila sa God's Collection, ang pangalan ng kanilang organisasyon. Ang pari at si Liang Qi ay nagtapos na si Liu Shu ay tiyak na isang especially iya. Kinumpirma ito ni Liu Shu, sinasabing siya ay ipinadala ng organisasyon at hindi niya kayang isa publiko ang kanyang tunay na pagkatao, lalo na noong nagkakaproblema si Liang Qi sa Dragnet. Sumasang-ayon ang lider, binibigyang diin na ang misyon ng organisasyon ang pinakamahalaga. Sinabi niya kay Liang Qi na huwag itong damdamin, dahil tinanggap na siya ng organisasyon, ngunit kailangan na niyang patunayan ang kanyang sarili. Pumayag si Liang Qi na gawin ang kanilang hinihiling. Pumunta si Liang Qi sa puno at sinimulang sunugin ito, ngunit hindi gumagalaw ang mga ugat. Patuloy niyang sinusunog ito, at lumapit ang pari, nagtatanong kung bakit niya ginagawa iyon at nagmumungkahi na maaari siyang tumanggi. Sabi ni Liang Qi, hindi niya kayang traidorin ang organisasyon dahil sila ang nagligtas sa kanya, pero dapat magtiwala ang pari sa desisyon niyang magtrabaho para sa kanila. Tumanggap ng impormasyon ang pinuno at sinigawan si Liang Qi na huminto. Naimpormahan na sila na nakapasok sa gitnang guho ang mga estudyante mula sa klase ng dayuan. Masaya si Liu Shu na makita ang kanyang mga kasama. Nilapitan sila ng pinuno sa pasukan, at nagpakilala si Liang bilang tenyente ng Dragnet. Ipinapakita ng lider ang sarili niyang ID. Tinanong ni Liang kung paano sila nakarating ng maaga, dahil nakita niya ang isang malaking apoy nang pumasok sila. Ipinaliwanag ng lider na nag-iimbestiga sila dahil nakapasok ang mga manlalabag sa mga guho, at dahil sa insidente kagabi, kailangan nilang maging maingat. Isa sa mga kaklase ang nagsabi kay Liang na nagkaroon ng pagkaantala sa kanilang pagbuo. Sabi ng lider, mag-iimbestiga muna sila bago pumasok, na tinanggap ni Liang. Umalis siya, pero ang kanyang mga tauhan ay nakatanggap ng utos na atakehin ang mga estudyante. Nakialam si Liu Shu, ipinadala ang kanyang mabalahibong kaibigan. Habang malapit ng atakehin ng mga lalaki ang mga estudyante, nakarating ang mabalahibong kaibigan kay Liang at nagsimulang ipaliwanag ang sitwasyon gamit ang mga senadoryos. Naintindihan ni Liang ang mensahe at nakita ang kanilang plano sa pag-atake, kaya't naabisuhan niya si Cao sa tamang oras bago pa siya atakihin. Iniiwasan niya ang atake at sumasalakay pabalik, at ang ibang estudyante naman ang nagpatambo sa sumubok na umatake sa kanya. Inihayag ni Liang na sila ay inaatake at naghandang lumaban. Naghanda ang mga estudyante, at nagkaroon ng labanan sa pagitan nila at ng mga especially iya. Nagsimulang magtanong ang lider kung paano nalaman ng mga estudyante na sila ay mga especially iya. Bumalik ang mabalahibong kaibigan sa tabi ni Liu Shu, at natutuwa siya na maayos ang lahat, nagtitiwala kay Zhang na haharapin ang sitwasyon. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na umatake dahil mas marami sila kaysa sa mga estudyante. Nalulula ang mga mag-aaral. Halos atakihin siya, ngunit iniligtas siya ni Cao. Inutusan sila ni Zhang na maglaban ng magkatabi at huwag maghiwalay. Nagbibigay ng mga tagubilin si Liu Shu sa malambot na balahibo, gumuguhit ng senyales sa kanyang palad. Si Fury ay pupunta para ihatid ang mensahe. Dumating si Liu Zheyoyo kasama ang kanyang mga kaibigang hayop at nakita niyang nagsimula na ang laban, ngunit hindi pa niya nakita ang senyales ni Liu Shu. Dumating si Fury at ipinakita sa kanya ang iginuhit ni Liu Shu na senyales ng pag-aproba. Akala ng mga especially iya na kubkob na nila ang mga estudyante, pero pagkatapos ay sumugod ang mga hayop at sinimulang patayin ang mga especially iya. Binigyan ni Liu Zheyoyo ng thumbs up si Zhang, at inihayag niya sa iba na ang mga hayop ay kanilang mga kaalyado, na nagpabago sa takbo ng laban pabor sa kanila.
Galit na galit ang pinuno at inutusan si Liang Qi na patuloy na sunugin ang mga ugat habang sumasali naman ang iba sa labanan. Sinigawan ni Liu Shu si Liang Qi na patuloy na sunugin ang mga ugat. Nalusutan ni Zhang ang labanan at nakarating sa pinuno, ngunit ipinasa niya ang labanan kay Liang Qi. Si Liang Qi ay sumagot ng atake ng Phoenix, na nilundagan ni Zhang upang harapin siya, ngunit bumalik ang Phoenix at sinunog si Zhang. Isa pang lalaki ang naghagis ng Ninja Star sa mahinang si Zhang, ngunit sumugod si Cao, sinagip siya sa pamamagitan ng pagharang sa mga bituin. Pinalibutan ng mga especially iya sina Zhang at Cao, handang sumalakay. Isang palihim na especially iya ang nagpaplanong ambusan sila gamit ang mga Ninja Star, ngunit tinawag ni Liu Shu ang kanyang Bar Isles at ginamit ito upang kontrolin ang especially iya, na naging dahilan upang ihagis niya ang mga bituin sa kanyang sariling mga tauhan. Pagkatapos ay tinawag siyang especially iya ni Liu Shu, pinatulog bago pa man siya makapagdepensa. Inanunsyo ng lider na walang oras na masasayang, kaya nagpatuloy sila patungo sa mga guho. Kinuha niya ang kanyang espada, at naramdaman ni Liu Shu na hindi ito ordinaryo. Ang pinuno ay nasa klase B, na may isang hiwa lang mula sa kanyang espada. Sinira at sinunog ng lider ang mga ugat, na pumipigil sa mga ito na muling tumubo. Tumalon ang pinuno at ang kanyang mga tauhan sa pasukan. Nag-aalala si Liu Shu kay Liu Ziyoyo, ngunit bumaba siya sa pasukan. Nakita ito ni Liu Ziyoyo at ayaw niyang maiwan, kaya sinubukan niyang sundan siya, ngunit pinigilan siya ng mga especially iya. Sa wakas ay nakarating sa gitna ang iba pang miyembro ng Dragnet, at nagsimulang umatras ang mga especially iya, lahat sila ay nagtatangkang pilitin ang kanilang daan pababa sa pasukan ng puno. Papasok na ang pinuno, ang kanyang mga tauhan, at si Liu Shu nang biglang sakali ng isang baging ang isa sa kanila sa leeg, na ikinatakot nila. Sinusubukang makapasok ng Yankee para sumali sa grupo, pero itinutulak nila siya palayo. Nang makita niyang papalapit ang mga miyembro ng Dragnet, mabilis siyang gumawa ng firewall para mapigilan sila, pero may isang opisyal na tumalon sa apoy, handang makipaglaban sa kanya. Malapit nang magpalabas ng apoy si Liang Qi sa kanya nang may kakilala siyang magpalabas ng asul na alikabok sa mukha nito, na nagpahina sa kanya at nagpabagsak sa firewall. Tinawag siyang traidor ni Liang Qi at iniulat sa opisyal. Sinipa ng opisyal si Liang Qi, na nagpabagsak sa kanya. Nahuli ng mga opisyal ang lahat ng especially iya. Iniwan sila ni Zhang sa opisyal, at patuloy na sinundan ni Zhang ang opisyal. Bumaba sila sa pasukan, at sinundan sila ni Liu Xiaoyo, sinisikap na pilitin pababa ang kanyang tabla sa pasukan. Naglalakad si Zhang at ang kanyang grupo sa pagitan ng mga puno, nagtataka kung saan nagpunta ang mga especially iya, nang ituro ni Cao ang isang nakabalot sa baging. Lumapit sila para tingnan ng mas malapitan at nakita nila ang isang taong nilamon ng mga baging. Biglang inatake ni Zhang ang mga nilalang na gawa sa baging, ngunit nailigtas siya ni Cao sa pamamagitan ng pagtusok sa nilalang. Nagsimula silang labanan ang mga nilalang, madaling winawasak ang mga ito. Pero lalong lumalala ang sitwasyon habang lumilindol ang lupa at lumalabas ang isang malaking bulaklak na may mga baging na nagsisimulang hulihin sila isa-isa. Pinutol ni Zhang ang mga baging, at ganoon din si Cao, na napatunayang napakalakas para sa mga ito. Gayunpaman, isang especially iya na nahuli ng mga baging ng bulaklak ang halos kainin ng malaking bulaklak. Si Liu Xiaoyo ay dumating upang iligtas sila kasama ang kanyang baboy ramo, sumakay sa bulaklak at tinamaan ito, na naging sanhi ng pagbagsak ng halimaw na bulaklak. Ipinapakita nito ang puso ng bulaklak, at nililinas ni Zhang ang mga baging para kay Cao, na tumalon sa hangin at itinapon ang kanyang sibat sa puso, na winasak ito. Nawala na ang halimaw na bulaklak, at pinalaya ang mga nahuli ng mga sanga nito. Tinanong ni Zhang kung iyon ba ang mata ng Porma Sion, pero sinabi niya na iba ang magiging reaksyon nila kung nakaharap sila sa mata ng Porma Sion. Si Liu Xiaoyo ay sabik na nagtanong kung saan nagpunta si Liu Shu. Samantala, ang grupo ng mga especially iya ay nahuhuli ng mga baging. Nakita ni Liu Shu na inaatake ng mga nilalang na baging ang mga may mataas na lakas espiritual, kahit na itinulak ang isa na nakikipaglaban sa isang nilalang papasok sa bibig nito. Sinusubukan ng iba na iligtas ang kanilang sarili o ang kanilang mga kasama mula sa mga baging. Sinabi ng pinuno sa kanila na magtipon sa paligid niya, at ginawa nilang lahat iyon,
naglalabas ng espiritual na kalasag ng enerhiya na nagpatakot sa lahat ng nilalang. Sinabi niya sa kanila na manatiling malapit, nangakong siya mismo ang kukuha ng mata ng porma sayon at nagbabala na sino mang lalabas sa kalasag ay hindi mapoprotektahan. Napilitang maglakad si Liu Shu sa kanila at ayaw niya. Nagtataka siya kung paano makakatakas at nagkaroon ng ideya na gumawa ng mabahong bagay, na naging dahilan upang magsimulang magreklamo ang lahat at makakuha siya ng negatibong puntos. Gayunpaman, hindi sila tumitigil dahil handa silang dumating na may gas mask upang maiwasan ang amoy, na sinasabi ng leader ay nagmumula sa isang halaman. Biglang muling nagsimulang lumitaw ang mga nilalang, hindi takot sa espiritual na kalasag ng enerhiya sa paligid nila. Sabi ng leader, tiyak na naaakit sila ng amoy at ipinahayag na kailangan nilang alamin kung sino ang may pananagutan. Nagsimulang magsisihan ang mga lalaki, at binasag ni Liu Shu ang mabahong tofu sa isa sa kanilang mga damit. Hindi nagtagal, nabigo ang hadlang at inutusan ng pinuno ang lahat na tumakbo. Habang sinisimulan silang atakehin ng mga nilalang, nagpatuloy si Liu Shu sa kanyang palihim na plano gamit ang mabahong tofu, ngunit may isang nakahuli sa kanya na nagkasala at tinawag si Liu Shu na especially iya. Binasag ni Liu Shu ang tofu sa mukha ng lalaki at tumakbo palayo. Inatake siya ng mga nilalang, pero madali niya silang pinutol. Si Liu Shu ay nagpatawag ng mas maraming stinky tofu at ibinato ito sa kanila, na naging dahilan upang mag-atake ang mga nilalang sa isa't isa. Pinipigilan ng lalaki ang mga ito at pagkatapos ay hinahabol si Liu Shu, ngunit si Liu Shu, na nakatalikod, ay nagpalabas ng corpse dog, na pinutol ang espada ng lalaki sa dalawa, dahilan upang siya ay malakas na bumagsak sa lupa. Gayunpaman, hindi tumigil ang lalaki at pinulot ang basag na talam para muling umatake, ngunit kinontrol ni Liu Shu ang corpse dog para sumugod mula sa likod, na ikinamatay niya. Sinusundan niya ang compass papunta sa gitna ng mga guho. Nakita niya ang leader at dalawa sa kanyang mga tauhan na pumapasok sa sentro. Sinindihan ng leader ang gitna gamit ang isang ilaw. Sinusundan sila ni Liu Shu, nararamdaman ang buhangin ng baging na kumukuha ng enerhiya mula sa mga puno sa kagubatan, at inililipat ang lahat ng ito sa malaking bulaklak sa silid. Sinasabi ng isa na putulin nila ang bulaklak para hindi ito ganap na lumaki, ngunit sinabi ng pinuno na dahil patay na si Chen Bailey at malamang na matatalo ang mga estudyante ng mga nasirang nilalang, may oras pa silang maghanap ng solusyon. Tumatawa si Liu Shu dahil alam niyang walang mangyayari sa mga sinasabi niya. Pumasok siya ng palihim sa silid, ngunit naramdaman siya ng pinuno at lumingon, nagpadala ng isang saksak sa kanya gamit ang kanyang espada. Si Liu Shu ay muntik ng matamaan ngunit nakaiwas sa tamang oras. Pinalilibutan nila siya, hinihiling na malaman kung sino siya. Tumayo si Liu Shu at sinabing tenyente siya sa Dragnet Counterintelligence, sandaling ipinakita ang kanyang ID at mabilis na isinara para hindi nila makita. Ito ang nakakainis sa kanila, kaya naman nakakuha siya ng ilang negatibong puntos. Sinasabi ng mga lider na walang ganitong departamento ang Dragnet, pero iginigiit ni Liu Shu na meron at ang counterintelligence ang responsable sa paghahanap ng mga especially iya. Sinasabi niyang nasa ilalim ng kanyang jurisdiction ang departamento, isang pangalang tila nagustuhan ng lider. Binigyan sila ng lider ng huling pagkakataon na ibaba ang kanilang mga armas. Habang sinasalakay siya ng pinuno, hinugot ni Liu Shu ang selyo, na naglabas ng maliwanag na liwanag at pansamantalang nagbulag sa kanila. Sa pagkawala ng liwanag, wala na si Liu Shu, tumatakbo sa kabilang direksyon. Hinahabol nila siya, papalapit, pero tumalon siya sa ere at inilabas ang kanyang espada. Hinaranggan nila ang kanyang mga atake, at ginamit niya ang espada para labanan sila habang nagpapalabas ng mga sibat, itinapon niya ang mga ito sa pinuno. Walang kahirap-hirap na pinabagsak ng pinuno ang lahat ng sibat, na walang anumang palatandaan ng pinsala. Si Liu Shu ay naglabas ng espada mula sa kanyang inventaryo at naghandang labanan ang pinuno. Tumatawa ang pinuno, nilalay si Liu Shu, sinasabing mamamatay lang siya ng walang kabuluhan. Hindi natinag, si Liu Shu ay nagpokus at nagkonsentrado, mahusay na inilalabas ang lakas ng kanyang espada. Tinawag niya ang isang ulap na cumulus, at isang patak ng ulan ang tumulo sa kanyang espada, na itinuro niya sa pinuno. Ang tubig ay nagiging espada, ngunit hinaranggan ito ng pinuno gamit ang sarili niyang espada at gumanti sa pamamagitan ng mabilis na pag-atake sa leeg ni Liu Shu.
Gayunpaman, nagawang umiwas at sumagot ni Liu Shu, sinugatan ang pinuno sa leeg. Ang dalawang kalaban ay naghahanda na sumalakay ng magkasama, napagtanto na minamaliit nila si Liu Shu. Nang subukan ni Liu Shu na ulitin ang kanyang trick sa ulan, nabigo siya sa pagkakataong ito. Malapit na siyang daijin nang biglang umuga ang lupa. Pagtingin sa itaas, nakita ni Liu Shu na dumating si Liu Xiaoyo kasama ang iba pang mga estudyante. Gamaan ang kanyang pakiramdam nang makita siyang bumalik, ngunit biglang, naharangan ng mga baging ang pasukan, at nagising ang I-guard formation at hinaranggan ang kanilang pagtakas. Inutusan ng pinuno ang dalawa pang isakripisyo ang kanilang buhay para sa kanya, at walang pag-aalinlangan, damaloy ang kanilang dugo sa kanya, binago ang kanyang katawan gamit ang kanilang lakas ng buhay. Nasa mahirap na sitwasyon si Liu Shu, nakikipaglaban sa pinuno at sa bantay ng mata ng Porma Sion, na lumitaw mula sa halimaw na bulaklak. Sinusubukan ni Liu Shu na umatake gamit ang kanyang espada, ngunit hindi ito sapat na bilis para maputol ang mga baging habang ipinapadala ng halimaw ang mga sanga nito patungo sa kanya. Ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya para makaiwas, pero dahil sabay-sabay na umaatake ang pinuno at ang mga baging, nahihirapan si Liu Shu na ipagtanggol ang sarili. Sinuntok at binugbog siya, at lalong nahihirapan siyang makasabay. Sa desperadong makatakas, sinubukan ni Liu Shu na maabot ang pasukan, ngunit sinuntok siya ng pinuno sa tiyan, at ang mga baging ay nagbigkis sa kanya, hinayla siya patungo sa bibig ng halimaw. Natatakot si Liu Shu na baka ito na ang katapusan niya. Samantala, sa labas, sinisikap ng Yoyo ni Liu at ni Zhang na alisin ang mga baging na humaharang sa pasukan. Nagsisigaw ang Yoyo ni Liu, takot na patay na si Liu Shu. Biglang may pumasok sa kuweba at pinutol ang mga baging, na nagligtas kay Liu Shu. Ang mga halimaw ay humarap sa bagong banta, na nagpapakita na ito ay siniting, na ang pagdating ay nagulat sa mga pinuno. Sa hindi kapani-paniwalang bilis, mabilis na lumapit siniting sa halimaw at walang kahirap-hirap na tinapos ang buhay nito. Ang pinuno, na ngayon ay dumadaloy na parang dugo sa paligid ng mga baging, ay nagmamalaki sa kanyang walang humpay na kapangyarihan bilang isang nangungunang B-class at naghahanda upang puksain si Liu Shu. Sa sandaling malapit na siyang sumalakay, nakialam si Niting, sinagot ang kanyang atake, at inalis siya gamit ang lakas ng espiritu. Nagpasalamat si Liu Shu kay Niting at tinanong kung bakit hindi siya nakialam ng mas maaga. Ipinaliwanag ni Ting na gusto niyang makita si Liu Shu sa aksyon. Si Liu Shu ay nagbibiro na nagtatanong kung maganda ang kanyang pagganap, at kinikilala ni Niting ang kanyang potensyal, habang sinasabing palaging may puwang para sa pagpapabuti. Bago umalis, ipinahayag ni Niting na nalock na niya ang mata ng Porma Sion at inanyayahan si Liu Shu na bisitahin siya kapag bumalik siya. Habang nagsisimulang mawala ang mga guho, lahat ay bumalik sa totoong mundo. Si Zhang at ang iba ay nagmadaling lumapit kay Liu Shu, na gamaan ang pakiramdam nang makitang okay lang siya. Si Yoyo ni Liu ay sumakay patungo sa kanyang baboy ramo at tumalon sa kanyang mga bisig para yakapin siya. Tumutulong luha sa kanyang mukha. Nang hihina sa ginhawa, ipinaliwanag niya na akala niya ay namatay na ito. Tiniyak ni Liu Shu sa kanya na maayos lang siya at na okay na ang lahat ngayon.